Celine's POV. Celine, baby, me and your daddy wants to tell you something. Napatingin ako kina mami at daddy na nasa harapan ko nang marinig ang boses ni mami. Ibinaba kong lapis na hawak ko at tinigil muna ang pagdodrawing sa malapad na canvas para harapin sila. Ano po yun? Kunot noong tanong ko sa kanila. Their faces were serious. Minsan ko lang makitang seryosong dalawa. Kaya ibig sabihin noon ay seryoso rin ang sasabihin nila. Tumingin ako kay mami at binigyan niya lang ako ng makahulugang tingin na para bang sinasabi niyang, "Brace yourself, anak." Napabaling ako kay daddy nang tumikim siya bago magsalita. "You're getting married, Celine." 4 na letra lamang ang salitang binitawan ni daddy. Ngunit para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko yon. Hindi ako makagalaw sa kinaupuan ko. Hindi pa rin nagsisingkin sa utak kong sinabi niya. Ako? Ikakasal? Joke ba to? I beg your pardon? I blink. I can't process what he just said on my mind. His word keeps repeating and repeating but I can't just process it. You're getting married, Celine. Ulit ni daddy. Napapikit ako't nanginginig ang labi na nagsalita. Pero... Masyado pa po akong bata para mag-asawa, daddy. Hindi pa po ako handa. Nakatingin ako sa mga mata ni daddy habang binabanggit yun. Baka sakaling bawiin niya ang sinabi niya. Ilang taon ka na ba, anak? Si mami naman na nagtanong. Naguguluhan man ay sumagot pa rin ako. 26 po. See, you're already in the right age to get married na, anak. Hindi ka na bumabata pa. Aniya tipid akong ngingitian. Napaiwas naman ako ng tingin. Gusto ko magtampo sa kanila. Gusto kong humindi ngunit hindi ko yan kayang gawin sa kanila. I don't want to disappoint them. When? As soon as possible. Yun lang ang sagot ni daddy at lumabas na sila ng silid. Napatulala ako sa kawalan. Hindi sa hindi ko pinangarap ikasal pero hindi pa talaga ako handa. Ni hindi ko pa nga naranasan ang umibig tapos malalaman kong ikakasal na lang ako bigla. Kahit ayaw ko hindi ko kayang salungatin ang desisyon ng mga magulang ko. Sa kanila ako namulat, silang dahilan kaya nandito ako ngayon. Kung wala sila, wala rin ako. Alam ko namang ginagawa nila yon para sa ikakabuti ko, pero ikakabuti ko nga ba? Ayoko matali sa lalaking hindi ko naman mahal. Paano ko siya pakikisamahan? I don't want to enter a loveless relationship. Napabuntong hininga ako nang may maalala. Hindi ko man lang natanong kung sino tanong pangalan na magiging asawa ko. Pinilit kong tapusin ang dinodrawing ko para may mapaglibangan naman ako kahit papano. Nagugutom may, ayokong lumabas ng kwarto. Hindi ko pa sila kayang harapin dahil baka kung ano pang masabi ko. Ayaw ko pang ikasal. Ngunit saglit, napatingin ako sa dinodrawing ko. Napangiwi ako ng mapapangit ko lang yun. Paano ko na lang kaya ito pipintahan? Napapikit ako saglit at kinuha ang aking cellphone na nasa bedside table para tawagan si Emily, ang kaibigan ko para may makausap naman ako kahit papano. Gusto ko lang kasing ilabas ang nararamdaman ko. Hello, Celine! Kamusta ang love life? Nakangiti siya nang nakita kong mukha niya sa screen. Napangiwi ako sa tanong niya. I'm getting married. Halos malaglag ang panga niya sa sinabi ko. Ano? Ulitin mo nga! Ikakasal na kako ako. Kumurap-kurap siya kaya napatawa ako. Hala? Hindi ako makapaniwala. Paano? Hindi rin ako makapaniwala, Emily. Kakasabi lang sa akin kanina ni na mami at hindi pa ako handa. Ano na lang kaya ang gagawin ko? Problemado kong sabi habang nakatingin ng maigi sa screen. Umaasa na may ma-advise siya sa akin. Ano bang pangalan na mapapangasawa mo? Pag ayaw mo't pogi yan sa akin na lang. Biro niya, tila pinapagaan na pakaramdam ko. Napatawa naman ako. Sira, ano ngang gagawin ko? Go with the flow na lang. Kaya mo bang tumanggi sa mga magulang mo? Umiling ako. Hindi ko kaya. Masyado ko silang mahal para hindian. Naman pala, just trust them, Celine. Hindi sila magdedesisyon na ikakapahamak mo. Lalong-lalo ng mami mo. Mom knows the best nga, hindi ba?
She smiled at me, a genuine one. Ngumiti ako pabalik kahit papano'y gumaan ang pakiramdam ko. Nagpaalam kami sa isa't isa bago ko pinatay ang cellphone ko. Sakto naman pagkalam ng sikmura ko. Nagugutom na talaga ako. Tumayo ako at napagdesisyonan ng bumaba. Akmang pipihitin ko na sanang saradura nang bumukas yun at nakita ko si Mami na nag-aalalang tingin sa akin. May dala rin siyang tray na puno ng pagkain. Mas lalo tumunog ang tiyan ko kaya sabay kaming napatawa. Biglang natunaw ang pagtatampo ko. Akala ko hindi ka nabababa. Pasensya na anak ha. Kung biglaan, para rin naman sa'yo yun. She smiled warmly at me. Naintindihan ko po. Sabi ko na lang. Inaya ko siya papasok sa loob. Binaba niya muna ang tray sa bedside table ko tumupo sa malambot na mattress ng kama. Ma'am, how can I live in the same roof with him? I don't want to tie a knot with a man I don't even love. I initiates out of nowhere. Anak, I'm really sorry but this is your father's decision and I agree with him. This is also for you. You are only daughter and we don't want to risk you. This is for your sake, Celine. Trust us. We have enemies outside and they want to take you away from us. And this man who will you marry is powerful and can protect you more than what we can do. I'm sorry, baby. Don't worry, he's a good man and I'm sure he can take care of you. We only want what's good for you. You know how much we love you, right? Always keep on your mind that we love you so much. She gave me a reassured smile. Tumangutango naman ako. Okay, 70% payag na ako pero mabibisita ko pa rin po ba kayo ni Daddy? Hindi ko po kayang mawalay sa inyo eh. Nakanguso kong sabi. 16 na ako nang bumukod ako sa kanila ng kwarto. Noong una pa nga hindi ako makatulog pero kalaunan ay nasanay din naman ako. Hindi lang talaga ako sanay na mapalayo sa kanila kasi hindi ko talaga kaya. Tumawa naman si Mami at niyakap ako. Of course baby, ikakasal ka lang naman eh. Hindi ka kikidnapin palayo sa amin. Hinayaan niya muna akong kumain at nang maubos ko yun ay nagtanong muli ako sa kanya. Sino po bang mapapangasawa ko? Hindi niyo naman po kasi sinabi kanina. Ani ko habang nahihiyang nakangiti. Why do you ask? Taas kilin na tanong sa akin ni Mami na namimiloso po, ngunit kapag kuwan ay tumawa din. Malalaman mo mamaya, Celine. Hala siya. Mauna na akong bumaba ha? Mag-aayos pa ako kasi dapat maganda akong mamaya. You should take a bath again and wear something fancy. May pupuntahan tayo. Hinalikan niya muna ako sa pisnit kinuhang pinagkainan ko bago bumaba. 3 palapag ang bahay namin at modern style yon. Sa 4 palapag ang kwarto ko habang sa 2 naman ang kina Mami at Daddy. Ang totoo niyan, 2 sana kaming magkapatid ngunit nakunan si Mama. Dahil sa stress, we have many enemies when it comes to business. They are always competing with us. Buntis nun si Mama, 5 buwan na. Kinuha yun ng pagkakataon ng mga kalaban para sugurin kami. Some pulled their investment in our company. They ruined our family name. They played dirty. Munti ka nang bumagsak ang kumpanya namin at problemadong ang mga magulang ko. Gusto ko mang tumulong wala naman akong alam pagdating sa business. Minsan na akong tinrain ni Daddy dahil akong tagapagmana pero hindi ko talaga kaya. Hindi para sa akin ang business world. Sa sobrang daming problema ay nakunan si Mama. Namatay ang kapatid ko sa loob ng tiyan niya. Halos mawalan kami ng pag-asa noon. Mabuti at tinulungan kami ng mga Santiago. Sila ang dahilan kung bakit umangat muli ang kumpanyang pinagharapang itayo ng mga magulang ko. Utang na loob namin sa kanila yon. Hanggang ngayon naman, salamat sa Diyos at tinulungan nila kami. Simula noon ay naging magkaibigan na sina Papa at si Mon Santiago. Tinutulungan nila kami, tinutulungan din naman namin sila. Kumbaga ay magkakampi ang mga kumpanya namin. Naputo lang iniisip ko nang may maalala. Kailangan ko nga palang maligo. Matapos maligo ay naghanap ako ng maisusuot. Yung floral dress ang pinili ko hanggang itaas ng tuhod ko ang haba nun. Medyo hapit yun sa akin kaya kapag yumuyuko ako'y luluwa ng hinaharap ko. Napabuntong hininga na lang ako, tinatamad na akong hubarin pang suot ko at maghanap ulit ng iba. Kaya ito na lang, pinaresan ko yung ng 3 inches na kulay pulang pumps. Hindi ko na kailangan pa ng makeup para gumanda. Hindi naman sa pagmamayabang pero natural ang ganda ko. Ang sabi ni Mami ay may pupuntahan kami, kaya kahit ayoko ay naglagay pa rin ako ng makeup. Light nga lang. Kulay brown at may konting maroon ng eyeshadow ko. Natural ang kilay ko kaya hindi na kailangang ihitan pa yon. Matangos ang ilong ko kaya hindi na kailangan ng nose line.
Hazel ang mga mata ko kaya hindi na kailangan pa ng contact lens. Natural na kulay pula at plump ang labi ko kaya hindi na kailangan ng lipstick doon pero nilagyan ko pa rin. Makapal ang pilik mata ko kaya waistline na lang ang nilagay ko doon para tumayo naman at magmukhang kaaya-aya kahit papano. Blinover ko naman ang buhok bago yung brunade at pinatungan ng puting laso. Napatingin ako sa refleksyon ko sa malaking salamin na nasa harapan at agad ng pangiti. Ang ganda ko. Nag-selfie muna ako at pinost yon sa FB. Wala pang 1 minuto ay naka500 heart na yon. Napangiti naman ako. Ang ganda ko talaga, biro lang. Kinuha kong Gucci purse ko para may paglagyan ako ng card at cellphone ko bago bumaba. Nakita ko naman na kanina pa pala naghihintay sina mami at daddy. Pinuri naman nila ako ng ganda ko daw. Alam ko naman yun at hindi na nila kailangan pang ulit-ulitin sa akin dahil nasasaktan ako. Truth hurts. Limousine ang sinakyan namin kaya hindi ko maiwasang magtanong. Madalang kasi nila itong gamitin kaya nakapagtataka talaga. Saan po ba tayo pupunta at limousine pang ginamit natin? Hindi naman nila ako sinagot kaya napaismid ako. Ang snubber naman ng mga magulang ko. Maya-maya pa'y tumigil kami sa isang mamahaling restaurant. Masasabi kong mamahalin yun dahil kitang-kita naman sa loob at ilang beses na kaming kumain dito at talagang luluwa ang mga mata mo sa presyo. Pagpasok namin ay walang tao, narentahan siguro. 2 palapag ang restaurant na ito kaya naghagdan pa kami at halos malaki ang mata ko nang makita ko mga Santiago na nakapwesto sa mesa at upuan na nasa gitna. Doon ay minapagtanto ako. Damn, don't tell me. Ayaw ko mag-conclude. Bumalik ang mata ko sa harapan. Magarbong disenyo nun at may stage din sa gitna. Nahihiya akong umupo sa harapan nila, ngunit bago yun ay bumati muna ako sa mag-asawang Santiago. Ngiting-ngiti sila habang nakatingin sa akin. Good evening po, tita. Tito, I smiled and greeted. Good evening din sa'yo, iha. They greeted back. Wait a minute, my son is already on his way with Angelica. Ani ni Tito Mon Santiago. Si Angelica ang babaeng anak nila na siyang bunso kay overprotective ang pamilya sa kanya. Well, what can I expect? We're talking about the Santiago right now. Mga bigatin. Ilang sandali pa ay halos malaglag ang pangako nang makita ko kung sinong tinutukoy niyang son. Hindi ako magkakamali. Bakit ba hindi ko naisip to? Halos mahulog ako sa kinaupuan ko na magtamang mga mata namin. Ramdam na ramdam kong paninigas at panginginig ng katawan ko sa magkahalong kaba, hiya at takot. Bakit? Hindi kaya siyang mapapangasawa ko? Pinanood ko siyang maglakad papalapit sa amin at umupo sa harapan ko nang hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Parang gusto ko na lang lamunin ng mesang nasa harapan ko. Tumayo sina Tito Mon at Daddy. Sabay silang nagtungo sa stage habang may hawak na microphone. Okay, mic test. Good morning, ladies and gentlemen. Panimula ni Tito Mon na nakangisi kaya napakunot ang noo ko. Kami lang naman ang nandito eh. We are here today to gather. Joke lang, eto na. Si Daddy naman ngayon. Halos nagtawa na naman lahat na nandoon at wala pa man ay alam ko nang sasabihin nila. Napabuntong hininga ko at napasulyap kay Lucas na hindi ko inaasahang matamang nakatitig sa akin. Siyang mapapangasawa ko. Hindi nga ako nagkakamali dahil in-announce nilang tungkol sa kasal namin. Hindi naman nagsasalita si Lucas na nasa harap ko. Mukhang tutol din siya sa tulad ko. Paano na kaya magiging buhay namin? Paano namin pakikisamahan ang isa't isa? Hindi naman kami masyadong magkakilala. They both congratulated us. Ngumiti na lang ako pero kahit papano ay napanatag ako na si Lucas ang mapapangasawa ko. At least our family knew each other and yes, I am going to marry a billionaire named Lucas Santiago. Good luck to me. Matuloy na lumipas ang mga araw. Isang umaga, nagising na lang ako na araw na pala ng kasal ko. Dahan-dahan ako naglakad papuntang altar habang akay-akay ako ni na mami at daddy. Sa simbahan ginanap ang kasal namin habang sa isang kilalang resort na pag-aari ng mga Santiago, gaganapin ng resepsyon. Tahimik ako naglalakad kahit na nangangatog ang tuhod ko habang taimtim na pinapakinggan at sinasaulong liriko ng wedding song namin. I'm so happy, Celine. Boses yun ni mami na naluluhang naglalakad sa tabi ko. Tipid ko na lamang siyang nginitian. Masaya rin naman ako. Masaya ako nakikitang masaya sila. Sapat na yun para ituloy ko tong kasal at huwag tumakas. Habang sinasabayan ng tugtog ng musika ay para bang may nagtulak sa akin na magtaas ng tingin at bumaling sa altar na hindi ganun kalayo ang distansya sa akin. Napatingin ako sa kanya na siyang nakatingin din sa akin at sa sandaling magtamang paningin namin ay hindi na napigilang maging emosyonal. Ikakasal na ako.
Bata pa lamang ako'y pinangarap ko ng ikasal sa lalaking mahal ko't mahal ako. Mula sa damit na isusuot ko, sa simbahan, sa reception, sa mga ninang at ninong, I always dreamt about my wedding. Gusto ko ng kasal na tulad sa mga magulang ko. May ngiting nakaguhit sa kanilang mga labi habang binibigkas sa mga pangako sa isa't isa. Ngunit heto ako ngayon, ikakasal nga pero sa taong hindi ko naman mahal at hindi rin ako mahal. Ang unfair talaga ng mundo. Hindi ko na malayang nakarating na pala ako sa harapan niya. Maingat akong binitawan ni na mami at inilahad sa nakatayong si Lucas sa harapan ko. Sa sandaling pagdampi ng katawan namin ay may naramdaman akong kakaiba. Hindi naman si Lucas umimik habang ako'y nakaisang timbang luha na yata. Naiyak nga kasi talaga ako. Iniisip ko pa lang ang pagsasama namin ay nahihirapan na ako. Tulala ako habang siya'y nakatitig lamang sa akin. Nagsimula ang seremonya. Ramdam na ramdam kong intensidad ng paninitig ni Lucas kaya't hindi ko magawang salubungin yon. After saying I do, it's now our time saying our vows in front of God, the priest and the people. I vow to protect you with all my heart in any ways I can. I will do everything for you even if it means sacrificing myself. I, Lucas Santiago, take you thee, Celine Har Mendoza, to be my lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Dahan-dahan ni Lucas binigkas sa mga katagang yun habang nakatingin sa mga mata ko. Sinuot niyang singsing sa daliri ko nang hindi pinuputol ang tinginan namin. Napapikit ako ng marahan bago binuka ang bibig ko para magsalita. Nakalimutan kong sasabihin ko kahit ilang beses ko pa yung pinractice kagabi sa harap ng salamin. Humugot ako ng malalim na hininga bago marahang binuga yun at saka nagsalita habang nakatitig din sa mga mata niya. I vow to love you with all my heart. I vow to understand you in any ways I can. I vow to make everything I can do just to make you happy. I, Celine Mendoza, take you Lucas Santiago to be my lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Nanginginig pa ako ng isuot ko sa daliri niyang singsing na sumisimbolo sa pag-iisang dibdib namin. Ilang sandali pa ay may binikas ang pari hanggang sa dumating ng pinakahintay ng lahat, ang halik ng pag-iisang dibdib. Naghihiyawan ng mga tao, ngunit wala sa kanilang atensyon ko kung hindi nasa lalaking nasa harapan ko na dahan-dahang inangat ang belokot saka walang pasabing sinakop ang labi ko. Napapikit ako habang sinasam yung halik niya. Marahan yun habang banayad na gumagalaw ang labi namin. Napatingin ako sa kanya na maghiwalay kami ngunit hawak pa rin na magkabilang kami niya ang pisngi ko. Mas lalo akong naiyak nang sumilay ang ngiti sa labi niya. Unang beses ko yung masilayan at parang may kung anong nagliliparan sa tiyan ko. Dahan-dahan niya akong hinila at kinulong sa mga bisig niya. Ganito palang feeling kapag kinakasal kahit na sa taong hindi mo naman mahal. In fairness, may tamis din pala si Lucas na itinatago sa katawan. 2 linggo nang nakalipas simula na ikasal kami. Habang maaga pa'y pinasa na nila daddy ang pangalan ng kumpanya kay Lucas. According to Lucas ay siya na rin na magmamanage noon. May sarili kaming bahay pero hindi yun pang karaniwang bahay. Dahil sa laki kaya mansyon na lang ang sabi ni Daddy Mon ay si Lucas daw mismo nagpatayo noon. Anong ibig niya sabihin? Na si Lucas mismo ang nag-construct noon? Hindi lang pala siya businessman, construction worker din kung ganun. Pero syempre, biro lang. 2 lang kami sa mansyon ngunit maraming bantay sa labas. Tuwing Sabado ay bumibisita ritong katulong para maglabat maglinis ng bahay. Ako ang nagluluto ng pagkain naming 2. Ako lang ang maasahan sa aming 2 sa trabahong yun dahil maski noodles nga yata hindi niya kayang lutuin. Wala si Lucas ngayon dahil nasa office siya at nagtatrabaho. Wala naman akong alam sa ganun kaya dito lang ako sa bahay. Besides, hindi pa ako pwedeng lumabas. I don't want to risk my life either. Mas mainam na yon kasi delikadong buhay ko ngayon. Nalaman daw kasi ng mga kakompetensya ni Daddy ni kinasal ako. Ayun tuloy kumikilos na ulit sila. Napabuntong hininga na lang ako. Napakapakialamero nila. May sarili naman kasi silang buhay, kaya bakit yung sa amin ang pinapakialaman nila? Pakialamero much? Kasalukuyan ako nakatayo sa sala nang bumukas ang pinto at niluwanan si Lucas na galing sa trabaho. Sumulyap ako sa may orasan sa may dingding at napansing maaga pa para umuwi siya. Ngunit imbes na makialam ay kumibit balikat na lang ako. As usual ay hindi man lang ni Lucas ako tinapunan ng tingin. Tuloy-tuloy lamang siya umakyat ng hagdan patungong kwarto. Napangiti ako ng mapait. Ito na nga bang sinasabi ko? Ayokong maikasal sa taong hindi ko mahal at hindi ako mahal. Simula nang makalipat kami rito hindi niya ako kinikibo.
Madalang niya lamang akong tapunan ng tingin. Kakausapin niya lang ako kung may kailangan siya at bilang ang bawat salita niya sa daliri ko, yun lang tapos na wala na. Kumbagay para lang akong hangin sa kanya, ayoko nang ganun, hindi ganun ang pinangarap ko. Tinutok ko na lang ang TV sa paningin ko, pilit na kinakalimutan ng presensya niya upang hindi ako makaramdam ng kirot sa dibdib. Let's eat. Rinig kong boses ni Lucas habang pababa sa hagdan na hindi ko inaasahan. Halos manigas ako sa kinuupuan ko. I gripped the remote so hard. I can't believe it. Did he just ask me to eat with him? Nakamaang akong bumaling sa kanya. Malamig lamang ako nakatingin sa kanya na parang wala lang yung pag-aya niya sa akin kumain. Kung wala lang yun sa kanya, pues sa akin big deal yun. Unang beses niya akong ayain kumain. Sinong hindi magugulat? But regardless of that, I just nodded my head while I'm still in daze. Nauna na akong pumunta sa kusina habang nakasunod naman si Lucas sa akin. Nang ako mang kukuha ako ng kanin at ulam ay naunahan niya na ako. Napalunok ako ng magtamang paningin namin. Kapag kuha na siya na mismong naunang nag-iwas ng tingin. Si Lucas na rin mismong naglagay nun sa plato ko. Hinayaan ko. Si Lynn's POV. Napakurap-kurap ako ng ilang beses. Tila naninibago. Nang akmang susubo si Lucas ay nagtanong ako. Anong nakain mo? Tinasan niya ako ng kilay at saka inismeran. What do you mean by that? Lumunok ako ng 2 beses bago sumagot. Nung nakaraan kasi ay halos hindi mo ako pansinin. Hindi tayo sabay kumain at hindi mo man lang ako kinibo. Tapos ngayon ay inaya mo kong kumain at ikaw mismo naglagay ng pagkain sa plato ko. Parang hangin lang ako sa paligid ni Lucas. Nararamdaman niya ang presensya ko, oo, pero parang hindi niya ako nakikita. Naningkitang mata ni Lucas na parang sinusuri niya ako. Then, what's your point? Nanuyo ang lalamunan ko sa tanong niyang yun. Naninibago kasi Kanda utal-utal kong sagot. Saka nag-iwas ng tingin. Humalakak naman si Lucas na siyang ikinakunot ng noo ko. Anong nakakatawa dun? Silly girl, he smirked. Napalabi ako't nagbaba ng tingin sa pagkain. Hiniwa ko sa maliit yung beefsteak bago sinubo. Pinapanood naman niya ako. Nag-iwas muli ako ng tingin. Naiilang ako. Bakit ba niya ako tinititigan ngayon ni halos hindi niya ako tapunan ng tingin noon. Pwede mo namang sabihin sa akin kung gusto mo ako makasabay kumain Sabi ni Lucas habang pumupungay ang mga mata niya. And I'm sorry my wife for being a reckless husband. I'm just busy working for our future. Nahulog kong kutsara at tinidor kaya umalingaw-ngaw ang tunog nun sa buong kusina. Imbis na pulutin yun ay napatingin ako kay Lucas na matama na nakatingin sa akin. What did you just say? He frowned with my question. I said, I'm sorry, okay? No, hindi nang gusto ko marinig. You called me what? I was looking desperately at him with hope glistening in my eyes. I'm hoping that I hear it right, na hindi lang ako pinaglalaroan ng isip ko. Natigilan si Lucas saglit sa kapilyong umiti sa akin. My wife? Why? Do you have any problem with that? Mahina siyang tumawa at kinindatan ako. Asawa naman kita. Nanlaki ang mga mata ko. Anong? Tinakpan niya ang bibig ko gamit ang kamay niya. Pasimple ko naman yung inamoy saka napapikit. Ang bango ng kamay niya. He told me to keep quiet. Huwag ka na magreklamo, okay? Asawa kita. You're mine. I'm yours and you are my wife. He even emphasized the word, my wife. Marahan naman akong tumango. Hindi ko alam pero may kung anong nagrambulan sa loob ng tiyan ko. Naninibago talaga ako. Pagkatapos namin kumain ay si Lucas mismo nagpresentang maghugas ng pinagkainan na nakapagtataka para sa akin. Hindi ko rin alam kung alam ba niya kung paano gawin yun. Ako naman ang gumagawa nito Pamimilit ko. Concern lang kasi ako sa mga babasaging plato at baso. Baka kasi mag-slip yun sa kamay niya at mabasag. No, I insist. Go upstairs and wait for me there. We will talk. May pinalidad ang boses na sabi ni Lucas habang nakatingin sa akin. Pero, I look at the plates and then at his face. Pero what? Aangal ka na naman? Asawa kita kaya kapag sinabi kong akong maghuhugas, ako masusunod, okay? Malumanay ang boses niya. He even kissed me my forehead. Sa huli pumayag na lang ako at tumakyat sa kwarto ko.
Hindi kami tabi matulog, hiwalay kami at may sarili siyang kwarto at meron din ako. Hindi ko rin alam kung bakit pero siya ang nagsuggest nun. Nang tanungin ko naman siya ay baka 3 na yung lumabas. And I don't want that yet to happen. It's too early for that and ayaw kitang biglain. Yun lang ang sagot ni Lucas na hindi ko naman maintindihan. 3 raw kaming lalabas? Paano yun? May isa sa amin na mahahati sa 2? Parang tanga. Pero mag-uusap daw kami. Ano naman pag-uusapan namin? At saan naman kami mag-uusap? Dito sa kwarto ko? Pero ang sabi niya ay bawal daw kami sa isang kwarto. Ang gulo niya, promise. Nagpalit na lang ako ng puting sandot pajamang kulay krema na may SpongeBob na design. Humiga ako sa kama ko. Inon ng flat screen na TV sa harapan ko. Kung hindi ako nagkakamali may TV dito bawat kwarto. Kasamang guest room, ano pa bang aasahan ko? My husband is a billionaire. Kaya dapat na ako masanay. He can even buy the world if he wanted to. Nilipat ko yun sa Cartoon Network at tuwang-tuwa ako ng Phineas and Ferb ang palabas. Hindi porket 26 na ako hindi na dapat ako pwedeng manood ng ganoon. Wala namang pinipiling edad ang panonood ng cartoons. Isip bata na kung isip bata pero ano bang pake nila? Ako naman yung manunood, hindi sila. Ilang sandali pa ay bumukas ang pintot ni Luwanon si Lucas. Nagtaka naman ako. Anong ginagawa niya rito? Pinagmasdan ko siya. Nakaputing sando lamang siya at khaki shorts. Ano ba yan? Ang gwapo pa rin. Kahit yata punit-punit na damit at madungis na pantalon ng suot ni Lucas ay babagi at madadalan niya. Napansin ko ring bagong ligo siya kasi basang buhok niya. Naglakad siya papalapit sa akin at nanood sa ilong kong amoy niya. Napanguso ulit ako. Ang bango. Kahit naman yata hindi siya maligot pawisan ay mabango pa rin. Malinis din siyang tignan kahit na may kaunting balbas siya sa muka. Mas lalo lamang siyang gumwapo dahil doon. What are you watching? Tanong ni Lucas kapag kuwan. Binalingan kong pinapanood ko at napangiti ng bumungad sa mukha ko ang mukha ni Vanessa at Ferb na magkasama. Phineas and Ferb? Simpleng sagot ko. You're already 26 yet you're still watching that? Taas kilay na tanong niya sa akin. Napairap naman ako. Why do you care? It was me who's watching. Not you so. Humalakak naman si Lucas pero hindi ko siya pinansin. Pinukus kong paningin ko sa panonood ko dahil nadidistract ako sa presensya niya. Tut? Natatawang tanong ni Lucas na parang may sinabi akong katawa-tawa. Sinaman ko siya ng tingin bago nagsalita. My mommy said if I want to say bad words, I should replace it with tut. Instead of saying the word, she also said that cussing is bad. That's why. Inosente kong paliwanag. Yun ang sabi ni mami nung bata ako. Pinapaniwalaan ko pa rin hanggang ngayon. Tama naman siya kasi. Masama ang nagmumura pero minsan pagalit ako ay napapamura ako o kaya naman minsan ay nadudulas ako. Yeah, yun lang ang sagot niya, tinigil ng pagtawa ngunit ngayon ay nakangiti na siya. Nang akmang uupo si Lucas sa kama ko ipinigilan ko siya. Stop! What? His forehead was creased together. You said that we shouldn't sleep in the same room. So what are you doing here in my room? You have your own. Why are you here? Sabi ko habang nakataas pa rin ang palad ko. Napatiimbagang naman siya. Ano? We will talk. Kaya umusog ka. Wala naman akong nagawa kung hindi umusog. Naupo naman si Lucas sa tabi ko. Habang ako'y tinuloy ang panonood. Kita ako sa gilid ng mga mata kong pagsulyap niya sa akin. Ngunit pinagsasawalang bahala ko lang yun. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nakakainis naman. Akala ko ba mag-uusap tayo? Hindi ko napigilang magtanong. Ang sabi niya kasi, mag-uusap daw kami pero bakit hindi siya nagsasalita? Gusto ko nang matapos ang pag-uusap namin dahil naiilang ako. Nadidistract ako sa tingin niya at alam ko namang naka-on yung aircon pero naiinitan ako. Nang humarap ako'y nagtama muli mga mata namin. Napaawang labi ko ng aksidenteng bumaba ang tingin ko sa mga labi niya. Napalunok ako nang nag-form yun ng ngisi. Pakaramdam ko'y mas lalo ako nainitan. Para kasi may kung ano sa labi niya na gusto kong matikman. Gusto kong mag-iwas ng tingin pero hindi ko magawa. Ayokong gawin. Ilang sandali pa hinawakan ni Lucas ang bewang ko at kinandong yun paharap sa kanya. Hindi ako tumutol at hinayaan siyang gawin ang gusto niyang gawin sa akin at sa katawan ko. Dinampian muna niya ako ng halik sa labi bago humiwala at hinanap ang mata niya ng mga mata ko. What are we going to do? Kinakabahan kong tanong. Habang nahihiyang nakatingin sa kanya, ngumisi si Lucas. Our honeymoon. Honeymoon? Hindi ba't yun ang ginagawa ng mag-asawa pagkatapos ng kanilang kasal?
Pero walang nangyari sa amin noon dahil hindi niya ako pinapansin. Kung ganun ay ngayon kami mag-honeymoon, maglalabing-labing, ganun. Mas lalong napaawang ang labi ko sa naisip kong yun. I look at Lucas and still when I saw that his eyes were burning with desire, unti-unti ako lumunok at ako na mismong yumuko upang sakupin ang labi niya. Celine, I feel hot. That's what I'm feeling right now. The feeling is nostalgic at para ako may iyak na matutuwa na ewan. The way he moved, his lips while caressing my body. The unfamiliar sensation na para ba akong kinukuryente. Hindi ko napigilang mapadaing ng kagating ni Lucas ang pang-ibabang labi ko. This is new to me. Ninood, basa o rinig ay wala akong kaalam-alam. Someone says I learned from the experience na lang. He bit my lips making my mouth parted in shock. He got the chance to insert his tongue inside. The way he kissed me was like a drug. It was addicting. Napaungol ako nang magsimulang bumaba ang halik niya hanggang sa tumigil yun sa leeg ko. And bite that sensitive part of my skin. Paulit-ulit yun at paniguradong bukas makalaway hindi pa rin maaalis ang marka doon. Mas lalo ako napadaing nang humaplos ang kamay niya pababa hanggang sa makarating yun sa pinakaiingat-ingatan kong nasa pagitan ng mga hita ko. I groaned para akong nakikiliti. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kahit natatakpan pa yun ng pajama ay ramdam na ramdam ko pa rin ang nakakakiliting init na nagmumula sa haplos ng mga kamay niya. Do you like it? Tanong ni Lucas habang kinakagat-kagat ang sensitibong parte ng tenga ko. Nakakagat-labi akong tumango. Hindi ko magawang tumutol sapagkat gustong-gusto kong init na kanyang pinapadama. Ilang sandali pa'y wala na akong saplot ni isa. Walang kahirap-hirap ni Lucas yung nahubad mula sa akin. Napatingin ako sa kanyang mga mata. Punong-puno yun ng magkahalong pagkamangha at pagnanasa habang nakatingin sa katawan ko. Sinong hindi magnanasa? Hindi sa pagmamayabang pero may pagyayabang ako. Mas lalong uminit ang nararamdaman ko. Pati na rin ang paligid ko para akong binilad sa tirik na araw. Lahat na pinaramdam ni Lucas sa akin ay ngayon ko lamang naranasan. Hanggang sa tuluyan niya na akong angkinin. Dahil siguro sa pagod ay bumagsak si Lucas sa harapan ko habang may ngiti at satisfaction na nakaukit sa labi. Nagpahinga lang kami at saka tinuloy muli ang pagpapakasarap. Hanggang sa inabot kami ng umaga ay hindi niya pa rin ako tinatantanan kahit mahapdi na. Nagising akong wala na si Lucas sa tabi ko. Agad naman akong pinamulahan ng maalala kong ginawa naming kagabi. Nakakahiya. Alam kong normal lang na mangyari yun dahil mag-asawa naman kami. Pero nakakahiya talaga, lalo na kapag bumabalik sa isipan ko kung gaano ako kaingay kagabi hanggang umaga. Babangon na sana ako para maligo nang mapaigik ako sa sakit dahil mahapdi ang pagitan ng mga hita ko. Ang sabi ni Lucas kasi mag-uusap lang kami. Ayaw ko man ay tinawag ko pa rin siya. Kailangan kong maligo dahil nalalagkit ako. Humahangos naman si Lucas na pumasok sa pinto. What is it, wife? Tell me where it hurts, Celine. Napatawa ko sa pagkakataranta niya, ngunit kapag kuwan ay napangiwi ng maramdamang muli ang kirot sa harapan ko. Dahan-dahan akong tumingala sa kanya. Can you carry me to the bathroom? I can't walk. I feel sore down there. Mahina kong sambit bago nag-iwas ng tingin dahil nakita kong pangisi niya. Oh, you feel sore down there? Is it because of me? May bahid na pangaasar ang boses niya. Napanguso na lang ako kapag kuwan at sinamaan siya ng tingin na ikinatawa lamang niya. Nahihiya na nga lang ako eh. He carried me bride style hanggang makapasok kami sa CR. Ay nihiga niya ako sa bathtub at siya na rin mismo tumimpla ng tubig. Pinatakan niya ng vanilla scent bago hinaplos ang buhok ko. Gusto mong ako na lang magpaligo sa'yo? Hirit pa ni Lucas. Agad ko naman siyang sinamaan ng tingin. No, I hate you. Get out! Sigaw ko. Masyado na siyang namimihasa. Aba, katatapos lang namin na halos magdamag kanina Umakto naman siyang nasasaktan habang nakahawak sa dibdib niya. You hate me? My wife hates me? I scoff. Imbis na patuloy siya, pinikit ko na lang mga mata ko at hindi na siya pinansin pa. Gusto kong matulog muli habang nakababad sa tubig, nare-relax kasi ako. Rinig kong pagbuntong hininga ni Lucas. Ramdam ko rin na pagdampi ng labi niya sa noo ko bago naglakad palabas. Muli bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Nakakapanibago ngunit ang gaan sa pakaramdam. At mula nang ikasal kami ngayon lang ako nakaramdam ng ginhawa.
Ginhawa lalo na kapag si Lucas ang kasama. Simula nang may mangyari sa amin ay dikit na si Lucas ng dikit sa akin. Lumiliban na rin siya sa kanyang opisina dahil ayaw daw niya akong maiwang mag-isa sa aming bahay. Sa isang kwarto na rin kami natutulog dahil yun ang gusto niya. Napangiti ako. Masyado siyang hands-on sa akin. Pati ang paghuhugas ng pinagkainan na siya na rin ang gumagawa dahil ayon sa kanya ayaw daw niya ako mapagod. Ano bang nakakapagod sa paghuhugas ng pinagkainan? Kakunti lang naman yun dahil kaming dalawa lang. Pero syempre, ako pa rin nagluluto dahil hindi si Lucas marunong sa gawaing yun. Naalala ko tuloy ang nangyari kahapon. Matulin ako napabalikwas mula sa pagkakahiga dahil may naamoy akong kakaiba. Amoy na parang may nasusunog. Sa kabin napatingin ako sa tabi ko't napansing wala si Lucas doon. Saan naman kaya nagpunta? Dahil sa pagmamadali tanging roba lamang ang nasuot ko bago bumaba. Dinala ko mga paa ko sa kusina at doon ko nakita si Lucas na nakakangiti. Idinala ko ng mga paa ko sa kusina at doon ko nakita si Lucas na nakangiti habang nagluluto. "What are you doing?" Tanong ko dahil umuusok ng frying pan dahil sa lakas ng apoy na nagmumula sa stove. Nakangiti naman siyang umarap sa akin na para bang hindi nasusunog yung niluluto niya. Pagkatapos ay proud na proud pa siyang nagsalita. "I am cooking a breakfast for you, Celine." Napatampal naman ako sa aking noo at lumapit sa kanya. Halos mapapikit ako sa amoy ng niluluto niya. Takang-taka naman si Lucas na tumingin sa akin nang patayin kong stove at sinarang tangke. Muli na pasulyap ako sa niluluto niya. Hindi ko na mawari yun dahil halos mangitim na. "Ano yan?" tanong ko. Ngumiti siyang bigla na ikinangiwi ko. "That's scrambled egg, Celine. See, I already know how to cook." Napahilamos ako sa mukha dahil sa frustration. Huminga ako ng malalim at saka kinalmang sarili ko. Malapit ko nang masigawan si Lucas sa totoo lang. It doesn't look like an egg to me. "Gosh, throw that away, Lucas. Ang baho ng amoy." Pinilit kong pakalmahin ang boses ko kahit papaano dahil ayaw ko siyang masaktan. Nakita ko naman ang pagkalukot ng mukha niya. Lumaylay din ang kanyang mga balikat bago tumungo. "I'm sorry. I just want to cook for you even though I don't know how." May hinang boses na paumanhin niya. Nakonsensya naman ako bigla kaya naglakad ako papalapit sa kanya at niyakap siya. "Hey, it's okay. Wag mo nalang ulit-ulitin. It's my obligation to cook for you because I'm your wife, not the other way around." Ramdam kong paghigpit niya sa yakap ko at rinig kong pagbuntong hininga niya. "I'm sorry, Celine. Please forgive me." Napatawa naman ako. "Forgiven? Now sit there, wait for me and I will cook our breakfast, okay? Please behave." Utos ko't para naman siyang maamong tutang, sumunod at tahimik na umupo. Napatawa ako nang maalala kong muli yun. "What are you thinking again? Is it about what happened yesterday?" Nakangusong tanong ni Lucas sa akin. "No." Tanggi ko dahil paniguradong maasarang naman siya. Napangiti ako nang yakapin niya ako't sinubsob ang ulo niya sa pagitan ng balikat at leg ko. Nagpapalambing ang loko. Ilang sandali pa kami sa ganong posisyon nang tumunog ang cellphone ni Lucas. Narinig ko siyang umingos na tila naiinis. "What?" Tanong ni Lucas sa walang buhay na boses. Hindi ko naman marinig ang sagot ng nasa kabilang linya kaya pinagmasdan ko na lang siya. Kumunot ang noo niya na para bang hindi nagustuhan ang sinabi ng kausap. "What? How?" Sumulyap sa akin at ninitaan ko naman siya. "Okay, I'll be there in 10 minutes. Hinalikan ni Lucas muna ako sa labi bago tumayo. "Wait for me here, okay? Don't go outside, please." Tahimik lang akong tumango. Kinuha niya susi ng kotse sa nightstand sa gilid ng kama bago naglakad palabas. Napabuntong hininga ako sa kanapatawa. Hinahanap na siguro siya ng kumpanya. Ilang araw din kasi siyang hindi pumasok dahil sa akin. Bumabawi raw siya dahil hindi niya ako pinansin noong unang linggo namin. Sigurado natambakan na yun ang trabaho at mga pipirmahan at iba't ibang uri ng mga papeles. Si Lucas ang CEO ng kumpanya nila at kumpanya namin. Siya lahat ang nagmamanage noon at hindi ko alam kung paano niya yun nagagawa ng hindi nalilito. Wala naman akong gagawin kaya tinawagan ko na lang sila mami at daddy. Ilang linggo ko na silang hindi nakakausap at baka nagtatampo ng mga yun. Ang bilin pa naman nila sa akin ay tawagan ko sila kaagad pero hindi ko nagawa. "Hello mami!" Masayang bati ko na makita kong mukha niya sa screen. "Oh my God! Honey, come here!" Sigaw ni mami habang humahagikik. Narinig ko pang "Pag-what is it" ni daddy. "Oh come honey, it's Celine. Don't you miss her?" Napatawan naman ako para silang bata.
Kapag kuwan ay nakita ko na silang dalawa. Kahit sa screen ko lang sila nakita ay parang kaharap ko lang sila. How are you, Mom and Dad? 100% okay, my princess. How are you? Si Daddy yun. How's married life? Sunod na tanong naman ni Mami. Malawak naman akong ngumiti. Okay lang po. Masaya ka naman, anak? Puno ng pag-iingat na tanong ni Mami sa akin. Naalala ko tuloy noong unang sinabi nila sa akin na ikakasal na raw ako. I am very happy, Mom. Thank you to the both of you. I sincerely sad and smiled. Rinig ko naman ang paghikbi niya sa sinabi ko kaya niyakap siya ni Daddy. Tudyo ko dahil ang sweet nilang tingnan. Nasa 50 na silang dalawa pero para pa rin silang kabataan kapag umakto. Minsan ni para na akong nilalanggam dahil PDA sila at sobrang sweet na para bang maya-maya lang mawawalay na sila sa isa't isa. Pwede ka bang magkwento, anak? Tanong sa akin ni Daddy na nakangiti habang inaalo si Mami. Humugot ako ng hangin at binugayon bago sinimulang magkwento. Wala naman akong tinatago pagdating sa kanila. Wala lang, hindi kasi ako sanay na magtago at mag-keep ng saloobin sa sarili ko. Mahihain ako pero pagdating sa mga magulang ko ay daig ko pang isang libro sa dami ng salitang lumalabas sa labi ko. It was hard at first because he didn't talk nor glance at me. Panimula ko na kinukunot noon ni Daddy. Napangiti ako sa naging reaksyon niya. Sila man ang may gustong ikasal ako'y alam kong mahal na mahal pa rin nila ako at ginawa nila yun para sa akin, para sa ikakabuti ko. Hindi kami sabay kumain, minsan noon na si Lucas o kaya naman minsan ay ako. Until one day he asked me to eat with him. Hindi pa ako nakagalaw nung una dahil hindi ako makapaniwala. Kwento ko sa aking mga magulang. Celine's POV. Isang linggo ni Lucas akong hindi kinibo dahil busy siya sa trabaho. And I understand him naman po. Hindi lang sa akin umiikot ang mundo niya. He's a busy person. Tapos aayain niya ako biglang kumain. He even called me my wife and then that night something happened to us. Kitang-kita at rinig na rinig kong pagtili ni Mami na siyang ikinapula ng buong mukha ko hanggang sa batok. Ayaw ko sanang sabihin dahil personal yun pero syempre hindi naman sila others. Oh my God! Maghihintay na ba kami ng 9 months, anak? Napakunot noo ako. Bakit naman sila maghihintay ng 9 months? Ang tagal naman nun. Ano bang meron sa 9 months na yan? Naitanong ko sa sarili. Continue. Si Dad, I smiled. After that night, nag-ibang trato niya sa akin. He became sweet and gentle. Hindi niya po ako pinagtatrabaho. And he even tried to cook breakfast for me. But he failed. The egg burnt. Napatawa kaming tatlo dahil doon. Thank you, Dad, Mom. For what? Sabay nilang tanong. For telling me to marry him. If it's not because of what you did, I wouldn't be happy like what I am now. Thank you so much, parents. God knows how much I miss both of you. I love you too. Tuluyan nang napaiyak si Mommy habang si Daddy inaalo ulit siya. We miss and love you too, princess. We're gonna visit you there tomorrow. So tell Lucas about it, okay? Napatango-tango naman ako at nagpaalam na. Excited na tuloy akong makita sila bukas. It's been 2.5 weeks since the day I last saw them. Tatayo na sana ako para maligo na mag-ring muli ang cellphone ko. I look at the collar and my forehead creased when I have noticed that it's coming from an unknown number. Sasagutin ko ba? Sa huli na pagdesisyonan ko rin yung sagutin. Malay ko ba kung emergency? Hello, who is this? I initiated. Ilang minutong lumipas pero walang sumagot sa kabilang linya kaya in-call ko na. Weird, I whispered to myself. Ano yun? Trip lang niya tumawag ngunit hindi magsasalita. Nagsasayang lang siya ng load. Tatalikod na sana ako na mag-ring ulit yon. Nantitrip yata siya eh. Inis na dinampot kong cellphone ko at saka yun pa balang na sinagot. Hindi na ako nagabala pang tignan kung sino tumatawag. Ano ba yun ha? Inis na tanong ko. Narinig ko naman ang pagtawa sa kabilang linya na siyang ikinakunot ng noo ko. Pamilyar ang tawang yun. Chill, it's me, my wife. Bakit mo na parang galit ka ha? Did something bad happen? Lumambot naman ang mukha ko nang marinig ang boses ni Lucas at otomatikong sumilay ang ngiti sa labi ko. No, none. By the way, why did you call? Nothing new, I just missed you. Huwag ka nga alis dyan, okay? Huwag ka ring lalabas ng bahay hanggat hindi ko sinasabi. Mangako ka sa akin, Celine. Asawa ko. Napangiti ako. Hindi pa rin ako sanay sa asawa ko.
Asawa ko, asawa ko, asawa ko, hala, para akong dinuduyan sa langit. Pero natigil yun na may mahimigan akong pagkabahala at pag-aalala sa boses ni Lucas. Ngunit ipinagsawalang bahala ko na lang yun dahil ayaw ko na mag-isip pa. Masyado akong masaya ngayong araw na ito para sirain ko. Ako na mismong unang nagbaba ng tawag nang hindi na siya muling nagsalita pa. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Nagsimula kami sa pangit na pagtatagpo. Kailan pa ba naging magandang tagpo ang ikasal ka kahit hindi mo gusto? Ikinasal ako ng labag sa kalooban ko dahil hindi ko naman mahal yung taong pakakasalan ko. Ngunit heto ako ngayon, sumasaya na sa piling ni Lucas. Akala ko hindi na dadating pang araw na ito. Yung magiging malapit kami sa isa't isa. Halos mamatay na ako kakaisip noong nakaraang linggo kung anong kahihinatnan ng kasal na ito at kung paano ko siya pakikisamahan. Ang sabi ng mga magulang ko ay kailangan ko siyang pakasalan dahil ang kapalit noon ay ang kaligtasan ko. Masyadong desperadong mga kalaban ni Daddy na kunin ako para panlaban sa kanya. Masyadong makapangyarihan ng mga Santiago. Walang makakatibag sa kanila. They are on the top when it comes on business world. Kilala sila sa buong mundo bilang isang negosyanteng bilyonaryo. They can get whatever they want in just a one snap. They are ruthless when it comes to business. Seryosong seryoso, ayaw nila na nauutakan sila. Sa kanilang tatlong magkakapatid, si Lucas ang panganay kaya siyang susunod sa yapak ng kanyang ama. Si Kuya Sian ang pangalawa at 1 taon lamang ang agwat ko sa kanya. Ang panghuli si Angelica, ang nag-iisang babae sa kanilang magkakapatid. Napabuntong hininga ako't nag-isip kung anong pwede kong gawin dito sa loob ng bahay. Ilang sandali pa'y may narinig akong sigaw sa labas kaya tumayo ako at sumilip sa kasing laki kong bintana. Napakunot-noo ako nang may makitang armadong mga lalaki na nagkalat sa labas. Nasa 10 sila at may kanya-kanyang hawak na matataas na kalibre ng baril. Napaawang ang labi ko na mapagtanto kung sinong isa doon. Sa isang iglap ay para akong binuhusan ng malamig na tubig dahilan upang hindi ako makagalaw mula sa kinatatayuan ko. Halos manginig ako sa takot. Hindi. Kinarap-kurap ko mga mata ko para kumpirmahing nananaginip lang ako. Pero hindi, siya yun. Hanggang ngayon itanda ko pa rin ang mukha niya. Siya yung nanloob sa kumpanya namin at pinagbabaril ang mga empleyado ni Daddy. Hindi ko makakalimutan dahil nandoon ako mismo at nasaksihan ko ang buong pangyayari. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Kaya ba ayaw akong palabasin ni Lucas? Kaya ba pinag-iingat niya ako? Asan yung mga guards? Paano sila nakapasok? Oh my God! Dali-dali kong inupay ng cellphone ko at ninayal ang number ni Lucas. Hello? Malambing na boses niya ang agad na sumalubong sa akin pagkasagot niya sa tawag ko. Lucas! Nanginginig ang boses ko habang binabanggit ang pangalan niya. Hey, why? Are you okay? Lucas, please, come home. I'm scared. Hindi ko na maisabi ng maayos sa mga salitang yun dahil sa labis na panginginig ng labi at buong katawan ko. Ilang minutong walang nagsalita sa kabilang linya. Natatakot ako para sa sarili ko. Alam kong ako ang pakay nila. Natatakot akong makuha nila. Hindi, ayoko pang mamatay. Pahihirapan nila ako. Hindi ako makakapayag. Hindi pa ako handa. Hindi ako magiging handa. Nang ibaling kong tingin ko sa labas ay halos manigas ako sa kinatatayuan ko. Nakangisi na siya sa akin habang nakatutok sa akin ang baril na hawak niya. Kulang na lang ang iputok yun. Nabitawan kong hawak kong cellphone kahit sobrang higpit na ng hawak ko doon. Hindi ko na rin narinig pang sagot ni Lucas. He slowly pulled the trigger and I shut my eyes tightly, waiting for the bullet to hit me. Seconds has passed pero walang tumama sa akin. I slowly opened my eyes and I saw the man lying on the ground with his own blood covering him. My mouth parted in shock when I saw the man in his back. He shot the man before the man can shoot me. Lucas! Tawag ko sa pangalan niya. Anger was written all over his face habang nakatutok pa rin ang baril sa lalaki. Napatingin ako sa paligid. Lahat ng mga armadong lalaki kanina ay nakahandusay na sa lupa at duguan. Muli ang napatingin ako ulit kay Lucas na matamanang nakatingin sa akin. Dali-dali siyang tumakbo paloob at saka ko niyakap na mahigpit. I gently closed my eyes as my tears flowed down. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Lucas. Amoy ko ang lansa ng dugo na tumilamsik sa kanyang katawan, ngunit ipinagsawalang bahala ko yun. Nanginginig pa rin ang katawan ko sa takot. Hindi ako sumagot at niyakap lang siya ng mahigpit pabalik.
Tahimik akong humikbi sa kabila ng panginginig ng labi ko. Ngunit na sandaling makulong ako sa bisig ni Lucas, pakaramdam ko ay umaliwalas ang pakaramdam ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ligtas ako sa yakap na isang tao. Hey, tahan na. Marahan na pangaalo niya sa akin. Kinalikan niya pa ako sa ulo at saka hinagod-hagod ang likod ko. Kahit papaano'y kumalma ako, sapat na mga bisig niya para mapanatag ako. Muntikan na akong mamatay. Hindi yun mawala sa aking isipan. Pinaupo ni Lucas ako sa malambot na sofa bago naglakad papuntang kusina. Napatitig ako sa bintanang pinagsilipan ko kanina. Nandoon pa rin ang katawan ng lalaki. Dilat pang mga mata nito. Mariin ako napapikit, hindi ko maiwasan tanungin ang sarili ko. Papaano kapag wala si Lucas? Papaano kung hindi siya dumating kaagad? Papaano kung hindi niya naunahang mabaril yung lalaki? Eh di sana pinaglalamayan na ako ngayon. Iiyak ba siya kapag nawala ko? Pero hindi ko pa naman siguro, oras hindi ba? Mabait naman ako eh. Sinunod ko mga payo ng mga magulang ko at naging mabait ako sa lahat. Tumutulong din ako sa mga batang nasa lansangan. Kung wala akong ginagawa, ay bumibisita ako sa kanila at binibigyan sila ng mga damit o kaya'y pagkain. Sa tuwing may nakikita kasi akong nagugutom ay nasasaktan ako. Ilang sandali pa'y bumalik na si Lucas na may dalang isang basong tubig. Inabot niya sa akin yun. At dahan-dahan ko namang ininom. Marahas muna akong bumuga ng hangin bago ibinalik ang baso sa kanya. Do you know them? Seryosong tanong ni Lucas kapag kuwan. Tumawa naman ako. Yeah. Tauhan sila ng mga kalaban ni Daddy. Sila rin ang nanloob sa kumpanya namin at pinatay nilang mga empleyado namin noon. Then, may himiga ng interes sa boses niya kaya nagpatuloy ako sa pagkukwento. They're here because they're planning to get me. Ako ang pake nila. Gusto nilang pabagsakin si Daddy gamit ako dahil alam nilang akong kahinaan niya. Nakita kong pag-igting ng panga ni Lucas. Niluwagan niyang kanyang necktie bago tumikim. I'm sorry, Celine. Sana talaga ay hindi na lang ako umalis. It's my fault. Forgive me, my wife. Kitang-kita kong senseridad sa mga mata ni Lucas habang binibigkas sa mga katagang yun. Hinawakan ko mga kamay niya at tipid na ngumiti. It's okay, it's not your fault. Dapat magpasalamat nga ako eh. Kung hindi dahil sa kanya, matik na pinaglalamayan na ako ngayon. Wait, paano nila nalaman na nandito ka? Kapag kuway kunot nung tanong ni Lucas sa akin. Oo nga, paano nila nalaman? Pinilit kong alalahanin ng mga nangyari ngayong araw. Natigilan ako nang may pumasok sa isip ko. Yung nantitrip sa akin, someone called me after you leave. It's coming from an unknown number. Nung sinagot ko yung walang nagsalita, baka sila yun. Dire-diretsong sabi ko. Pero papaano nila malalaman kung nasaan ako? They traced your number's location. That is why. Madilim ang mukha ni Lucas na sabi na tila nabasang nasa isipan ko. Pwede pala yun? Nang makita niya nakatingin ako sa kanya, nag-iwas siya ng tingin. Bumaba naman ang tingin ko sa kamay niya. His hand was rolled into a ball. Nakakuyom ang kamao ni Lucas habang umiigting pang panga. Pinasadahan ko ng tingin ng buong mukha niya, timbis na matakot ay kumalma ako. Pero ang puso ko lang ang hindi. Papaano ko mapipigilan ang puso kong tumibok ng pagkabilis-bilis kung ganito kagwapo ang nasa harapan ko? Paano ko mapipigilan ang puso kong hindi mahulog sa isang katulad niya? Teka, nahuhulog na ba ako sa kanya? No way. Sagot ko sa tanong kong nasa isipan ko kapag kuway bumaling sa akin si Lucas na may naglalarong pilyong ngiti sa labi na tila nababasang iniisip ko. What is it? Nakangising tanong niya. Humarap ako sa kanya at aksidenteng napako ang tingin ko sa labi niya. Natural na pulang-pula yun, napaawang ang labi ko nang mas lalong lumaki ang pagnising niya at saka binasa ang labi niya. Ano tong nararamdaman ko? Bakit parang may tumutulak sa akin para halikan siya? Pwede pala yun? May ganun pala? Napatingin ako sa mukha niya, unti-unti siyang dumukwang papalapit sa akin. At nang 1 pulgada na lang ang layo niya sa harapan ko, bumuga siya ng hangin at ramdam na ramdam ko yun sa balat ko, malamig at mabango. Hindi siya gumalaw na siyang nagpairita sa akin. Naduduling ako, sa inis ay ako na lang ang nagdampi ng labi ko sa kanya. Ramdam kong pagsilay ng ngiti ni Lucas sa pagitan ng aming magkalapat na labi. Banayad ang paggalaw ng labi niya parang noong una. Ingat na ingat siya na parang anumang oras ay pwede ako mabasag. Hindi ko alam na may ganitong side na rin palang lalaking ito. Ang sungit kasi noong una eh. Lalo na noong nasa restaurant kami.
Ang talim at lagkit-lagkit ng titig niya sa akin, hindi ko alam kung paano humalik, kaya sumabay na lang ako sa ritmo ng paggalaw ng labi ni Lucas. Ilang sandali pa'y pinaupo niya ako sa kandungan niya na hindi pinutol ang halikan namin. Pinulupot kong kamay ko sa laeg niya habang hawak niya naman ang bewang ko. Napaungon ako ng kagating ni Lucas ang pang-ibabang labi ko. Ngunit, imbis na magalit ay kinagat ko rin ang pang-ibabang labi niya para fair. Narinig kong pagtawa niya bago na pumura. Shit, Celine! Live show? Naputol ang halikan namin nang may sumigaw. Hinahabol kong hininga kong bumaling sa pinto para makita kung sino yon. Halos tinakasan naman ako ng lakas na mapagtanto kung sino siya. Siyan? Nahihiya akong pagbanggit sa pangalan niya. Pero imbis na magsalita ay nakatayo lang siya doon na parang nadikit ang paa niya sa tiles ng bahay. Hello? Awkward kong bati. Ano bang dapat kong sabihin? Nakita kong pamumula ng mukha ni Sian habang malakas namang humahalakak si Lucas. Okay, what's happening? Tanong ko kay Lucas na nakangisi sa tabi ko. He just shrugged and faced Kuya Sian. By the way, I preferred calling him Kuya kasi mas matanda pa rin siya sa akin na 1 taon. Pusong kumatok, kung kanina nakangiti ito, ngayon ay seryosong-seryoso na. Oh, uso rin kaya mag-lock? Nakangisi ring sagot ni Kuya Sian. O tapos, anong pinaglalaban mo? Nang pogi ko. Pinasadahan pa ni Sian ng kamay ang buhok at saka ako kinindatan. Nang sabihin niya yun, tila inaasar ang kuya niya. Pinagpalit-palit kong tingin sa kanila. Si Kuya Sian ay parang tuwang-tuwa pa habang ang kuya niya ay parang sasabog na sa inis. I shook my head, para silang mga bata. Enough para kay mga bata. What are you doing here, Kuya Sian? Nandito ako para linisin yung mga katawan sa labas. Cool na sagot niya na parang easy-peasy lang yun sa kanya. Naglakad siya papalapit sa akin bago ginulong buhok ko. Napangiti naman ako. Don't touch her. Lucas hissed. Imbis na sundin ng kuya niya, inakbayan pa ako ni Sian. Nakita kong pagdilim ng mukha ni Lucas habang nakatingin sa kamay ni Kuya Sian na nasa balikat ko. Don't mind him, nire-regla yan. Bulong sa akin ni Kuya Sian na kanatawa ko. Naghalikan lang kami, nakalimutan ko na nangyari. Ang munting kapagbaril sa akin at ang mga patay na katawan sa labas. Napangiwi ako dahil doon. Kapag si Lucas ang kasama ko ay parang kami lang dalawang nakatira dito sa mundo. Nag-uusap na magkapatid nang bumaling ako. Yeah, they want to get her, but I won't let them. Of course, not in my plan. Seryoso sagot ni Lucas at pinakatitigan ako. Hindi ko man naintindihan ang pinag-uusapan nila ay nakinig pa rin ako. Alam ko kasi na ako yung topic. They're really desperate. I hear their company struggling and thinking that's why they want to get her. Well, they're messing with the wrong family. Sagot ni Kuya Sian. Nandito ako sa labas, ang kaninang mga dugoy wala na pati na rin ang mga katawan. Nilinis yun ng mga tauhan ni Kuya Sian, ay pati rin pala siya naglinis. Nang tinanong ko kung saan nila yung dadalhin ay ipapakain namin sa dinosaur, ang sagot nila. Well, I don't believe them. Sinong niloloko nila? Slow ako pero hindi tatanga-tanga. First of all, dinosaur doesn't exist. And second, bago nila mapakain ng mga katawan ay baka unahin pa silang kainin ng mga dinosaurs. Sinuri ko munang pintuan at mga bintana kung nakalak ang mga yon at nang makitang nakalak naman ng mga yon ay umakyat na ako sa itaas. Nadatnan ko si Lucas na nagbibihis, nakatapis lamang ng tuwalya sa bewang niya habang sinusot ang kulay itim na sando. I watch how his biceps flex whenever he raises hands to fix his sando. Dahan-dahan ako naglakad at tinungong banyo para mag-shower. Nanlalagkit na kasi ako. Inalis ko muna mga saplot ko bago pumesto sa harapan ng shower at saka inom yun. Sa kalagitnaan ng pag-shampoo ko ay narinig kong pagbukas ng pinto. Hindi ko na kailangan pang humarap sa pinto para makita kung sino yon. Dalawa lang naman kami ni Lucas na nandito. Rinig ko yabag niya at naramdaman ko na lang ang kamay niya sa likod ko at sinasabon yun. Napadaing ako dahil parang may kung anong kumuryente sa akin nang sandaling dumikit ang kamay niya sa likod ko. What are you doing here? Papaliguan kita. Patuloy pa rin ni Lucas akong sinasabon gamit ang kanyang kanang kamay habang ang isa ay bising humahaplo sa bewang ko. Utot mo, nanananching ka lang eh. Paano ka ba nakapasok? If I'm not mistaken, nilock ko yun kanina bago ako pumasok. Pinindot ko yung lock. Sagot ni Lucas na parang wala lang. Lumabas ka na't naliligo ako. Hindi ba't katatapos mo lang din? Baka mabasa ka pa? Hintayin mo na lang ako doon sa higaan at may importante akong sasabihin. Naalala kong bibisita pala sila mami at daddy bukas dito at ang sabi nila ay sabihan ko raw yun kay Lucas. Napanguso si Lucas at saka tumalikod na pero bago yun ay
Naghugas muna ito ng kamay saka ako ninakawan ng halik sa labi. Isip bata talaga kahit kailan. Napailing-iling na lang ako't pinagpatuloy ang pagligo. Nang matapos ay kulay pink ng roba lamang ang sinuot ko bago lumabas ng banyo at doon ay naabutan kong asawa kong matamang nakatingin sa akin na para bang may mali akong nagawa. Ano na naman bang problema nito? Nasabi ko sa sarili. Celine's POV. Why are you looking at me like that? Kapag kuwan ay tanong ko, kung nakakamatay lang ang tingin ay baka kanina pa ako pinaglalamayan. Why are you wearing that? Kunot noon ni Lucas ring tanong, imbis na sagutin ang tanong ko habang nakaturo ang daliri sa kulay pink na robang suot ko. Anong mali sa roba ko? Bakit hindi? Natural lamang dahil katatapos ko lang maligo. O tapos, walang emosyong tanong ni Lucas na siyang kinaawang ng labi ko. Alangan namang lumabas akong nakahubad. Tanga ka ba? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Yun bang gusto niya? Bakit hindi? Asawa naman kita. Sagot pa niya na parang masasagot noon ang lahat ng katanungan ko. Napatampal ako sa aking noo. Diyos ko, kainis ka. Bahala ka na sa buhay mo. Nagdadabog akong umalis doon at saka tinungo ang walk-in closet sa may gilid. Nakakainis. Nakakahiya kaya para sa akin yun. Hindi naman porket asawa ko siya kailangan ko ng ibalandrang katawan ko sa kanya. May hiyari naman ako natitira sa katawan kahit papano. Tanging pink na sando lamang ang suot ko. At kulay pink din na pajama. Well, I like pink, but I like blue more. Hindi na ako nagbra pa dahil hindi ako sanay na may suot na ganoon, lalo na kapag natutulog. Masakit sa dibdib at natatakot akong baka magka-breast cancer ako. Inis akong lumapit sa kanya at saka siya inirapan. Kung kanina nakakunot ang noo at mukhang si Lucas na galit, ngayon ay nakanguso na siya. Ganyan ka, bipolar ang lalaking yan. Sorry na misis ko. Gusto ko lang naman makita kung gaano kaganda yung katawan mo eh. Pinulupot pa niyang kamay niya sa bewang ko habang ako ay naka-poker face lang na nakaharap sa TV habang nanonood ng balita. Nakita mo na nga kanina noong naliligo ako eh. Ang sabihin mo, gusto mo lang ulit mananching. Pinilit kong i-focus ang buong atensyon sa pinapanood ko. Iniiwasan ng nakakainis na presensya ni Lucas. Kung wala siyang magawa sa buhay niya, aba huwag niya akong pagtripan. Yeah, your ass is beautiful. Kita ko sa gilid ng mata kong pagngisi niya. Nanlitang mata kong sumulyap sa kanya bago siya sinabunutan. Manyak ka! Singhali ko. Naramdaman kong pag-init ng mukha ko. Mabutit nakapatay ng ilaw kaya hindi yun gaanong halata. I surrender, Celine. Ano na nga ulit yung sasabihin mo? He promptly asked. Naaninag ko pa ang nakataas ang pareho niyang kamay. Napaayos naman ako ng upo tumarap sa kanya. Mom and Dad said they will visit us here tomorrow. Sabi ko. Rinig ko naman ang pagmura niya na ikinakunot ng nogo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ni Lucas na parang sinisisi ako. Dahil ngayon ko lang sinabi. Bakit parang kasalanan ko? Nakalimutan kong sabihin kanina na wala sa isip ko dahil sa nangyari. Nakatungong paliwanag ko. Naalala ko na naman yung nangyari kanina. Rinig ko ang pagbuntong hininga niya at mas lalo akong hinapit papalapit sa kanya. It's okay. We all know that it's not your fault, okay? Pangungumbinsi ni Lucas sa akin dahil anumang oras ay tutulo ng luha ko kanina ko pang pinipigilan. Hindi ko pa rin makalimutan ang panginginig ko sa takot nang itutok na sa akin ang baril na hawak niya. Nanginig rin ako ng itutok na noon ang baril sa mga empleyado ni daddy ko. At saka sunod-sunod na kinalabit ang gantilyo. Pero iba pa rin talaga kapag ikaw na mismong nakakaranas nun. Ang kaibahan lang ay hindi niya nakalabit ang gantilyo dahil naunahan siya ng asawa ko. Gusto mo bang sabihin sa kanila ang nangyari kanina? He asked me habang matamang nakatingin sa akin. Marahas akong umiling. No, I don't want them. Ayoko silang mag-worry. Okay, if that's my wife wants. Kapag kuwanin napangiti ako. Wife, ang sarap talaga sa tenga. Si Lucas nang pumatay sa TV at dahan-dahan akong pinahiga at kinumutan. Ilang minuto pa ang lumipas pero hindi pa rin ako nakatulog dahil sa sandaling pagpikit ng mga mata ko. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko ang imahe ng lalaki kanina. Habang nakatutok ang baril sa akin, siniksik kong katawan ko kay Lucas at saka siya hiniyakap. Kahit papano'y kumakalma ako.
Ang karaniwang init na nagmumula sa katawan ni Lucas ang nagpapakalma sa akin. Marahil masarap yun sa pakiramdam. Nagdasal din ako bago ko ipinikit ang mga mata ko. At bago pa man din ako tuluyang lamunin ng dilim ay narinig kong boses ni Lucas. Good night, Celine. Te quiero. Ngunit hindi ko yun masyadong naintindihan at narinig dahil tuluyan na akong hinila ng antok. Nagising akong wala si Lucas sa tabi ko at tanging ang una na lang ang kayakap ko. Saan na naman ba nagpupunta ang lalaking yun? Bumalikwas ako ng bangon at pumuntang banyo para maghilamos saka ako bumaba. Sa hagdan pa lang ay maririnig mo ng mga hagik-hika na siyang kinakunot noo ko. Oh my, I really like you, young boy. Nalaki ang mga mata ko. Boses yun ni Mami kaya minadali kong pagbaba. 7:00 pa lang ng umaga, ang aga naman yata nila. Good morning. Masiglang bati ko nang makarating ako sa sala. Magkatabing nakaupo sina Mami at Daddy sa sofa habang si Lucas naman sa kabila. Nag-uusap silang tatlo na animoy nagkakasiyahan. Nakita ko pa ang paghampas ni Mami kay Daddy habang tumatawa. Si Lucas naman ay nakangiti. Nang marinig namin nilang boses ko'y sabay-sabay silang bumaling sa akin. Tumayo si Mami at saka ako sinalubong ng yakap. I miss you, Celine, so much. Can we have a bonding together, anak? Let's go out. Sige, Mami, pero pwede bang hindi ngayon? Maybe next week? Naalala ko pa kasi yung mga lalaki. Baka may iba pang kasamahan ng mga yon na nagagala dyan sa tabi-tabi. Mahirap na, ayoko pang mamatay. Naguguluhan man ay tumango na lamang siya. Kung nag-aaya kasi siya noon ay pumapayag kaagad ako. Naninibago siguro. Good morning, princess. Bati sa akin pabalik ni Daddy. Tinanguan ko naman siya at masuyong ninitian. Dahan-dahan ako naglakad sa sofa na kinaupuan ni Lucas. Inalalayan pa niya ako para makaupo. Thanks, good morning wife. Bati ni Lucas habang napakalapit ng bibig niya sa tainga ko. Kinurot ko siya sa tagiliran kaya napahalakak siya na mo hindi nasaktan. Napatingin naman ako sa mga magulang ko na nakangiti sa akin. Awkward akong ngumiti. What will we do here? Let's have some fun, say Mami yun. Okay ma'am, I've already called my parents and they are on their way with Sian and Angelica. Sabi ni Lucas kaya dahan-dahan akong tumingin sa kanya. What? Ano kasi nakakahiya. Lalong-lalo na kay Kuya Sian, nakita niya yung kiss namin ng kapatid niya kahapon. Napatawa si Lucas na parang nabasa yung iniisip ko. Ginusuan pa niya ako't sakto namang may kumatok. Kinabahan ako bigla. Baka sila na yun. Good morning everyone, rise and shine. Kahit hindi ko lingunin ay alam kong si Tita Lenny yun. Memorize ko ng matinis na boses niya. Napangimbi ako sapagkat masakit yun sa tenga. Tumakbo siya na makita ko't niyakap bago bumesok kina Mami. Si Tito Mon naman ay nasa bulsang parehong kamay habang may ngisi ang labi habang naglalakad. Si Sian ay pumitito pa na animoy na loloko kaya inirapan ko siya. Si Angelica naman ay busy sa cellphone na animoy may kachat. So anong gagawin natin? Si Lucas yun. Nagtaas naman ng tingin si Angelica sa kangumiti. OMG, I know na. What if mag-vlog tayong mga fam? Kikita rin tayo doon kapag dumami ang views. Sakto't monetize ng YouTube channel ko. Suggestion niya na sinang-ayunan ng lahat. Iniready nila ang kamerang gagamitin namin pati na rin ang kanyang stand. Ilang sandali pa'y pumwesto si Angelica sa sofa at nagsimulang magsalita. Kami naman ay nanunod lang sa kanya. Wala nang intro-intro. Isa lang ang masasabi ko, ang ganda ko. Masiglang sabi niya habang kumikindat at nagpapakit pa sa kamera. Umawang pang labi niya bago niya yun marahang kinagat. Rinig kong tawanan ng mga magulang namin habang kaming tatlo nila Lucas at Sian ay napailing-iling na lang. Charot lang. Anyways, hello guys! Welcome to my channel. Magandang umaga sa inyong lahat. Do you know me? Yes, of course. I'm the one and only Angelica Santiago. Ang pinakamagandang Santiago sa balat ng lupa. Kumindat pa siya sa amin matapos sabihin yun. So for today's vlog, sumulyap sa amin at ngumisi. Magmumukbang. Truth or dare kami with fam and the Mendozas. Pumalakpak pa siya habang sinasabi yun pagkatapos ay in-stop ang camera. Kapag ko ay nagtanong si Tita Lenny na parang hindi mawari kung ano tinutukoy ng anak. What's mukbang, Angelica? Ma'am naman, hindi mo ba yung nose? Well, it is a challenge kung saan mag-video ka habang kumakain ng madami. Tumangutango si Tita habang nag-explain si Angelica. And then for us, habang kumakain na magtatanungan tayo ganun na para hindi boring.
Nagtungo kami sa kusina. Nagpresenta naman si Mami at Tita Lenny na magluluto ng pansit canton dahil yun ang request ni Angelica. Si Daddy at Tito Mon naman ay nagpa-order na ng pizza, spaghetti, carbonara and fried chicken with drinks. Pagkatapos dumating ng mga in-order namin, tumungo na kami sa sala para i-prepare ang kinakailangan. Iba pang ayaw pa sumali nila Dad at Tito noong una kaya kinakailangan pa namin silang pilitin. Ang KJ nyo naman, mga oldies, ngayon lang to eh. Si Angelica yun, may pagka-bitch itong babaeng ito kaya ganun siya magsalita. Si Ginahan, si Mami naman yun habang si Titay kinukumbinsi din ng asawa. Napaungos lang si Lucas sa tabi ko kaya binalingan ko siya. Hey, are you okay? Marahang tanong ko, he look bored kasi. Ang tagal nila, nainip na ako. Sagot ni Lucas, napatawa ako't ginulugulo ang kanyang buhok. Dahan-dahan siya nagsumiksik sa akin at pinatong ang kanyang ulo sa balikat ko. Ang bigat mo, mister. Bakit kapag nakapatong ako sa'yo, hindi ka naman nagre-reklamo, misis? Nang tingnan ko si Lucas ay nakangiti na siya habang kagat-kagat panlabi. Napatya na lang ako at pinitikan tenga niya. Mamaya'y maririnig pa nila Mami ang pinagsasabi niya. Nakakahiya kaya yun. Masyado siyang TM. Isang beses pa lang namang may nangyari sa amin at sakang bastos niya magsalita. Para-paraan kasi ang loko. Ang hilig mang asar, ang sarap hiwalayan. Namumulang misis ko. Gusto mo bang patungan ulit kita? Hitist. Tumayo ako kaya napahiga siya. Nakakahiya talaga siya. Ramdam na ramdam kong bigla ang pag-iinit ng mukha ko. Hinila ba naman niya ako kaya wala na akong nagawa kung hindi mapaupo ulit? Napasipol naman si Kuya Sian sa gilid kaya inismeran ko siya. Isa pa to, ang sarap niya ring ibalibag. What? Tanong ko kay Lucas nang makita ko siyang nakatitig sa akin. Gusto mo ba? Seryosong tanong ni Lucas habang titig na titig sa mga mata ko. His dark orbs was pierced upon me. Para akong nawawala sa uri ng paninintig niya kaya kahit gusto ko mag-iwas ng tingin ay hindi ko magawa. Tumikim ang nasa paligid namin dahilan upang maputol ang tinginan namin. You're staring at each other like you two are the only people existing in this world. Si Mami yun. Yeah, we are like an air here. Pagsang-ayon ni Tita. Nagtawanan si Daddy Tito Mon. Pati si Kuya Sian na kanina pa nangaasar habang si Angelica ay nakangisit ng salita. Kuya is whip. Si Lucas naman nakatingin pa rin sa akin. Gusto mo ba? Dahan-dahang ulit na tanong niya. Napatikim ako't pasimple siyang kinurot sa tagiliran. Baka gusto mong hiwalayan kita? Nakita kong pagkawala ng ngisi ni Lucas sa labi at napalitan niyo ng pangamba. Ako naman ngayon ang umisi. Nasa akin pa rin talagang huling halakhak no? Napangusos si Lucas at nagsimulang magpalambing sa akin pero hindi ko pinansin. Bahala siya sa buhay niya. Tama ng harutan, may single din dito. Anyways, let's start. Muli ay humarap si Angelica sa camera kaya humarap din kami doon maliban kay Lucas na kinakalikot ang buhok ko. Tinitirintas niya yun. Mukbang? Truth or Dare? With a twist, ito guys ang syempre. Sa Truth or Dare ay kailangan namin ng battle para ron. Kaya kung sinong may tuturo ng battle ay siyang tatanungin habang ang nasa dulo ng battle ang magtatanong. Good luck sa amin. Also the questions can be either personal or not depende sa magtatanong. About sa Dare naman guys, kahit ano basta maliban sa SPG. Ang hindi sasagot pipitikin ng tig-10 sa noo. So babies, keep on watching. Let's start. Pumesto na kami't naka-Indian seat ang lahat habang pinapaikutan namin yung mini table na kung saan nandun ang mga pagkain. Si Daddy, si Mami, ako't si Lucas, si Angelica, si Kuya Sian, si Tita tapos si Tito. O diba naka-arrange by family? Napatingin ako sa mga pagkain. Ang dami, mukhang tataba ako nito. 2 bilaw ng spaghetti, 2 Tupperware na malaki na carbonara, 3 bowl ng pansit canton, 8 boxes of pizza Hawaiian flavor, 4 buckets of fried chicken at 1.5 liter Coke. Halatang ginugutom ako kahit 10:00 pa lang. Sabay-sabay kaming let's start sa camera. Ilang sandali pa'y sinimulan na namin papakin yung mga pagkain. Si Angelica nagsimula ng paikutin yung plastic bottle. Tumigil yun sa akin at si Kuya Sian ang nasa dulo. Oh, I'm doomed. Humalakak pa ang loko sa kangumisi. Base sa pagngisi niyang yun ay parang alam ko na kung anong itatanong niya. Napasiksik naman ako kay Lucas kaya inakbayan niya ako. You're scaring her, dude. Whatever. So truth or dare.
Binasa ko pa ang labi ko bago sumagot. I mean, truth. Baka kasi utusan niya pa akong halikan yung kapatid niya. Huwag na lang. Hinawakan pa ni Sia ng baba niya na tila nag-iisip at kapag kuwan ay ngumisi. Ano ba? Oh, if ever na malaman mong someone's just pretending that he cares for you, what will you do? Sandali pa siya sumulyap kay Lucas matapos tanungin yun. I shrug. Maybe asked for his explanation. Well, everything happens for a reason. Yun na lang sinagot ko even though deep inside me nag-iisip ako kung ano nga ba talagang gagawin ko. If that is true, masakit yun para sa akin. Diba? Sino bang hindi masasaktan? Akala mo totoo nag-aalala siya sa'yo na may pakisa siya sa'yo tapos nagpapanggap lang pala siya. O diba masakit? Natapos ang vlog namin na lutang ako. Pagkatapos ng tanong na yun ni Kuya Zian ay bigla akong nawala ng gana. Kahit sinabi niyang if ever, lang yun ay masakit pa rin. Marami namang what if na pumapasok sa isip ko. Like what if Lucas is just pretending that he cares for me? What if pinapakisamahan niya lang ako dahil mag-asawa kami? Bumuntong hininga ko tinuli ang paghuhugas ng mga pinagkainan. Nakakainis ha? Kakaunti lang kinain ko tapos ako pang maghuhugas? Nasaan ang hustisya? Napailing-iling na langkot sa binalawan ng mga yun. Weeks had passed pero naroon pa rin ang tanong sa isipan ko. Pinigil ko lang bibig ko magtanong kay Lucas kung he's just pretending. Natatakot kasi ako sa magiging sagot niya. Ilang sandali pa'y bumukas ng pintuan ng CR at niluwanan si Lucas na nakahubad. Walang tuwalyang nakapulupot. My mouth parted in shock when my eyes locked in his friend down there. I gulp, he's really big. Parang nanuyo yung lalamunan ko ng mabuhay yun kahit hindi ba nahahawakan. Like the scene, you can touch it baby. Malandig sabi ni Lucas at kita ko pang pagngisi niya. Naiiya naman ako nag-iwas ng tingin. Ang init ng buong mukha ko. Pinilit ko na lang na i-focus ang paningin ko sa labas ng bintana. Gusto ko ring lumabas at magliwaliw pero hindi pa pwede. Hindi pa kami nakakasigurong wala ng kalaban. Oo nga't hindi ko na sila nagkita muli pero hindi pa rin kami dapat makampante. Kasi hey, do you want to go outside? I know you're bored here. Nang sumulyap ako sa kanya naka-shorts na siya. Napatingin ako sa katawan niya. His 8-pack abs is visible. His muscles are on the right packs. His panty-dropping V-line. His chiseled chest. Napaka-perpekto talaga ng lalaking to. Gosh, this man should be in jail for being sexy. Feeling ko tuloy ako ng pinakamaswerteng babae sa buong mundo kasi ako ang asawa niya. Stop staring Celine cause I'm melting. Hold it instead. Inirapan ko lang siya. His offer is tempting. I really want to hold and touch it pero no. Hindi ko sasabihin sa kanyang gusto ko yung hawakan. Baka lumaki ang ulo niya. Saang ulo Celine? Sa taas o baba? Pinili kong ulo ko. Hindi naman ako ganito dati. This man turned me into one. Umupo si Lucas sa tabi ko tinawakan niya mga kamay ko. Do you want to go outside? Pwede ba? Nag-aalalang tanong ko. Paano ko makita kung mga kalaban ni Daddy? Baka pagdiskitahan pa nila ako. Why not? Kunot noon naman tanong niya. Paano ko makuha nila ako? He held my hand and intertwined our fingers tightly. No, that won't happen, Celine. I'm here and I will protect you. As long as I'm alive, I won't let them take you away from me. I promise you that. And then he claimed my lips and let his tongue inside. I kissed him back with the same ferocity. His kisses moved down until he reached my neck. He gently nipped and sucked it. I bit my lip exiting a moan. Gosh, his mouth is talented. Saan tayo pupunta? I will let you decide for that. He said and started the engine of the car. Kinagat kong hintuturo ko para mag-isip. Saan ba? Wala naman kasi ako ibang alam na mapupuntahan maliban sa mall. Ikaw na lang mag-isip, wala kasi ako maisip eh. Sinuklay kong buhok at tumitig sa may bintana. Ano, wala kang isip? Pangaasar niya pa kaya inirapan ko siya. Alam ko naman na joke lang yun, pero mabilis na talaga ako mapikon. Bingi ka ba? He chuckled at my reaction. No, I'm just joking. I just want to make you laugh. Mukha ba ako natatawa? Sabi ko pa. Pagtiklop ni Lucas kaya napangisi ako. Saan nga tayo pupunta? Muling tanong ko't sumunod niyang sinabi ay hindi ko inaasahan. Dahilan upang lumuwang mga mata kong nakatingin sa kanya. Sa Ilocos? Totoo ba yan? Ang layo. 8 oras ang biyahe mula rito sa Maynila hanggang doon kung hindi ako nagkakamali. Matutuntun kaya kami doon ng mga kalaban ni Daddy? Hindi naman siguro. Masyadong malayo, baka masayangan pa sila ng gasolina. Anong gagawin natin doon? Mamamasyal tayo.
Alam kong naiinip ka na sa bahay kaya ipapasyal kita. Nakangiting sagot ni Lucas, hinawakan pa niyang kamay ko. Wala tayong pamalit, anong isusuot natin? Alangan naman ganito tayo papunta, ganito rin tayo uuwi. Kung sinabi niya sana na mas maaga, edi sana. Don't worry Celine, I've already done taking care of that. Nasa likod mga gamit natin, may unan at kumot na rin baka sakaling lamigin ka. And then he gave me a reassuring smile before winking. Napangiti rin ako, ang gwapo niya talaga kapag ngumingiti. Lumalabas kasi ang bilo niya sa pisngi. You should smile often, Lucas. Why? You look handsome whenever you smile. Kinagat niya pang ibabang labi sa papuri kong yun na tila nahihiya. Do you find me ugly when I'm not smiling? Napailing lang naman ako. No, of course. Ang ibig ko sabihin ay mas lalo kang gumagwapo kapag ngumingiti ka. Pagkatapos ko sabihin yun ay ngumiti na naman si Lucas. Feel niya talaga kapag tinatawag siyang gwapo. Hindi na ako nagtaka. Ganon din kasi si Tito Mon at Kuya Sian. Lalo na kapag si Angelica ang pinupuri talagang lalaking ulo nila. Sa tingin ko ay si Tita Lenny na lang ang kahit papaano ay matino. Celine's POV. I can only smile whenever you're around or you are with me, Celine. Napahawak ako sa dibdib ko nang bumilis ang pagtibok nun. May 3 katagang pilit na sumisiksik sa isipan ko. Am I falling? Stick with me then so you can smile often. Narinig kong pagmura ni Lucas kaya tinasan ko siya ng kilay. Shit, kinikilig ako. Ako rin naman, hindi ko lang masyadong pinapahalata kasi ayaw kong asarin niya ako. Eh di hindi na ako astig noon. Nang magising ako'y madilim na ang labas. I assume that it's already cold. When I looked down on my body, I was appalled when I noticed that I am already wrapped with comforter. His small gestures makes my heart thump like crazy. Nasaan na tayo? Malapit na wife. Tago din na. Binuksan ni Lucas ang radyo at sakto naman ang paborito kong kanta ang sumunod na na-play. It's Beautiful Scars by Maximilian. Pinikit kong mata't sinabayan kong kumakanta. Matama lang naman nakikinig si Lucas habang ang tingin niya nasa kalsada pa rin. Minsan ay sinusulyapan niya ako't napangiti kapag kuwan. You know that song? He asked all of a sudden. Tumango ako. Oo, paborito ko. Muli akong kumanta at sinabayan pa yun ng indayog. Masyado kong nawiwili sa kanta. Simula kasi ng irelisyon na hindi na ako nagsasawang pakinggan yun. Me too, masayang sabi ni Lucas at nabigla ko nang bigla niya akong sabayan nang nasa chorus part na kami. Ang ganda ng boses ni Lucas, pang The Voice, sound trip lang kami hanggang matapos yung kanta. Siyempre, sinulit ko ng pagkakataon na makaduwit si Lucas. Hindi ko ina-expect na maganda palang boses niya. Sa susunod ay paniguradong pipilitin ko siyang kantahan ako bago kami matulog. Nang matapos ang kanta ay pati ang kasiyahan ko'y natapos nang may maalala. That song really suits me. I have my insecurities when it comes to every little things about me. I closed my eyes and take a deep breath. The scars are still in there. Ilang oras pa'y nakarating na kami sa Vigan, Ilocos Norte. Hindi pa ako nakakarating dito dahil takot sila maming ilayo ako. Ako rin naman ay natatakot pero kasama ko naman si Lucas. Gaya nga ng sinabi ko, I feel safe whenever I am with him. Dahil gabi na ay nag-check-in muna kami sa isang hotel. Isang room lang kinuha niya. Alangan namang 2 ay mag-asawa kami. Inayos ko mga gamit namin at nilagay ko yun sa may cabinet. Kaunti lang naman kaya bilis ko lang naayos yun. Nang pumunta ako sa may salay nakita ko may kausap si Lucas sa phone. Sticking my nose in others' business isn't my hobby. Pero parang may kung anong nagtulak sa akin na pakinggan ang pag-uusap nila. Yeah, we're safe. I saw them too. Yeah, okay. Thank you. Siguro si Kuya Zian yung kausap niya. Ganun kasi si Lucas magsalita kapag nag-usap sila. Kung papakinggan mo'y parang hindi sila magkapatid. Naglakad ako papalapit sa kanya't niyakap siya. Ano ba yan? Ang bango pa rin? You smells good, sabi ko habang pasimpleng inaamoy ang balikat niya. Mas matangkad siya sa akin ng ilang pulgada. Hanggang balikat niya lang ako kaya hanggang doon lang din ang naaamoy ko. My wife is horny. He joke pero hindi nakakatawa. Baka ikaw? Piko na sabi ko tumalikod na bago umupo sa may puting sofa at saka ng TV para manood ng balita. Saan mo gustong pumunta bukas? Tanong ni Lucas at naupo sa tabi ko. Ewan ko, hindi pa naman ako nakapunta rito. Diretsong sagot ko. I thought, why? My parents are scared. Natatakot sila na baka makuha ko ng mga kalaban ni Daddy. Alam mo naman yung nangyari, hindi ba? It triggered our mind maski ako'y takot na ring lumabas mula doon. Then why are you here with me?
Malumanin na tanong ni Lucas ngunit may himiga na excitement sa tono niyang yun. Because I feel safe when I'm with you. Walang pagdadalawang isip na sagot ko. Totoo naman kasi yun. Nang tumingin ako sa kanya, nakangiti na siya at kumikislap ang mga mata niya. Talaga? Lumapit si Lucas sa akin at siniksik ang ulo sa leeg ko. Are you happy? Kapag ko ay tanong niya. With whom? With me. Yes, I answered honestly. Because that is the truth. I am happy when I am with him. Kahit pangit ang simula namin ay masaya pa rin ako. I wonder kung hindi ako sinabihan ni Daddy na pakasalan siya. Magiging ganito pa rin ba ako kasaya? Maybe yes. Maybe no. But my answer is I don't really know. I'm happy to Celine. He started caressing my hair. You're the only one who can make me smile like this. Not even my sister nor my mom. My smile is different when I'm with you. He then kissed me on my neck. Just a peck. Masyado na siyang nagiging touchy ha? Ayaw ko naman maging KJ kasi gusto ko naman yun. Kaya I just hum and close my eyes, savoring the moment. I want to thank my father for forcing me to marry you. Napabalikwas ako ng upot na laki ang matang tumingin sa kanya. Mabilis ang kalabog ng dibdib kong nagsalita. He forced you? Bigla tuloy akong nalumo. Akala ko pumayag si Lucas nang hindi siya pinipilit. Ayaw ko sa lahat ay yung namimilit para lang makuha ang kagustuhan nila. Yes, but it's okay. If he didn't force me, I won't be happy like this. So hell yeah. He smiled and pulled me into a heartwarming hug. 6:00 pa lang ay ginising na ako ni Lucas kahit kulang kami sa tulog. Nagkwentuhan pa kasi kami hanggang sa inabot kami ng 1:00 ng umaga. Kahit tinaantok ay bumangon pa rin ako. Ang sabi niya kasi kapag kulang ka sa tulog, mas maganda raw na gumising ka ng maaga. Hindi raw yung abutin ka ng tanghali kasi hindi raw kasi yun healthy. Nang tingnan ko si Lucas ay nakadamit na siya. Simpleng puti na V-neck shirt ang medyo fitted na maong pants ang suit niya at saka pinaresa niya ng puti na rubber shoes. Get up wife, I'm hungry. Let's eat downstairs. Nagpa-reserve na ako ng upuan. Come on. Matapos maligay binlower kong buhok ko sa kakinlut ang ibaba nun. Tanging off-shoulder white with gold neck, blue fitted jeans at saka flat shoes ang sinuot ko para terno kami. Maya-maya pa ay may lumapit pang babae sa kanya. Inisip na single siya kaya mas mabuting pareho na lang kami ng suot. Naabutan ko si Lucas sa sala na may kausap na babae. She looks familiar. Biglang nagdilim ang paningin ko at nag-init ang ulo ko. Sino naman tong higad na to? Hey, good morning. Bati sa akin ni Lucas na makita ako. Good morning lang? Walang wife o kaya misis? Ayaw ba niya sabihin asawa niya ako sa harapan ng higad na to? Imbis na batiin siya pabalik ay binigyan ko ng malamig na tingin yung babae. Who are you? Tumayo siya at naglahad ng kamay sa akin at saka matamis na ngumiti. Gusto kong iikot ang mga mata ko dahil alam kong plastic yun. May pagka-slow ako minsan at inahamin ko yun. Pero pagdating sa ganito, hindi sa pagmamayabang pero expert ako. I'm E, Lucas' friend, and you are? Tumaas ang kilay ko at pinasadahan siya ng tingin mula baba pataas. Magkaibigan ko na sila ni Lucas pero hindi niya ako kilala? Nagjo-joke ba to? Nang sulipan ko si Lucas ay nag-iwas lang siya ng tingin. Bumuntong hininga ko tinanggap ang kamay niya. Celine Santiago. Malamig na tugon ko. Santiago? His sister? You don't look like him. Kunot noong tanong niya at ang sarap niyang ibalibag. Hindi ako violenting tao pero pinapatrain ako nila daddy ng martial arts. Pang self-defense raw. Mukha ba akong kapatid niya? Asawa niya ako. Celine, bulyaw ni Lucas kaya umismid ako. Hala, ako pang may kasalanan ngayon? Hihingi na ba ako ng tawad? Note may sarcasm please. Tinawag niya rin akong Celine, hindi wife. Papalakpak na ba ako? What? I turned my cold gaze on him. Nalulunok naman siyang nagsalita. I don't even know her. She said she's looking for you kaya pinasok ko siya rito. Muli napatingin ako sa babae. Nalita mga mata ko habang pinapasadahan siya ng tingin. She really looks familiar to me like I've seen her before. Napaikot siya ng mata at tinaliman ako ng tingin. Celine, ako to. Si Emily na mahal ka. Napatampal ako ng noon na makilala siya. Kaya pala familiar sa akin. Ang kapal na mukha mong kalimutan ako best friend. Pabiro pa niya akong sinabunutan kaya tumayo si Lucas at tinarangan ako. Hey, don't touch her. Kalma sir, kaibigan ko yan. Kalimutan ba naman ako? Inirapan pa ako ni Emily. Umakto na sasaktan at pinunasan ng peking luha niya. Sorry na, hindi nga kita namukhaan at ba't ba kasi ang kapal ng makeup mo? Nagparitoke ka ba? Iba kasi yung mukha mo tapos tinakpan niyang bibig mo. Shh, ang dami mo sinabi. Siyempre may shooting kami kanina kaya pinakapal ko yung makeup ko.
Hindi mo talaga ako naaninag dahil sa sobrang kagandahan ko? She even flipped her hair. Pero paano siya napunta rito? Paano niya nalaman na nandito kami? May shooting kasi kami. Tapos dito rin ako sa hotel na ito naka-check-in tapos kanina, nung papasok kayo nasa counter ako'y kaya sinundan ko kayo. And to my surprise, magkatapat na pala tayo ng room. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Tiningnan niya rin si Lucas bago niya ako binigyan ng nakakalokong ngiti. Mukhang puyat ka, pinagod ka ba? Humalakak siya. Si Lucas naman ay umiling-iling habang ako ay nangangamatis na. Hala, hindi, namamasyal kasi kami. Ang judgmental mo ha? Tumangutango siya, kunwari naniniwala. Sige, sabi mo eh. By the way, siya palang asawa mo girl, ang swerte mo grabe. Pabiro pa siyang umungon, kaya natampal ko siya sa braso. May nakita ko mga men in black sa labas kanina. Tauhan niyo bang mga yun sir? Pinigilan ba naman akong kumatok dito? Mabutit may picture kami ni Celine at yun ang pinakita ko. Pinayagan naman akong kahit papano. Nakakainis nga niya, mukha ba akong others? Mahabang sabi niya kaya napatingin ako kay Lucas na may nalilisik na mga mata. Sorry, ngumiti siya saka nag-peace sign sa akin. Napa-oo naman si Emily saka nagpaalam na lalabas na. Goodbye na best friend, see you when I see you. Napailing-iling ako, akala ko talaga kung sino siya kanina. Kabang-kaba pa naman ako, akala ko kasi ay pinagtataksilan na ako ng asawa ko. Bakit may mga men in black sa labas? Kapag kawan itanong ko kay Lucas nang tuluyan nang makalabas si Emily. Sian ordered them to tail us for our safety. Hindi tayo pwede makampante porket malayo tayo sa Manila. He then kissed me on my cheek. Napanguso naman ako. Dapat sa labi, akala ko kung ipagpapalit mo na ako kanina. Tumawa si Lucas saka ako'y nalikan sa labi tulad ng sinabi ko. Ikaw lang naman ang gusto ko. Hindi ko nga siya kilala eh. Until she introduced herself as your best friend. And I hate the way she talks, Celine. She's corrupting your innocence. Napatawa ako sa sinabi niya. Sanay na ako sa kanya. Oh, may kasalanan ka pala sa akin. I raised my brows on him. Kapag ko ay sumeryoso siya. What is it? You didn't call me wife when you greeted me good morning. Nagtatampong sabi ko with matching panguso pa. You like it when I call you my wife? Nakangisi ni Lucas sa tanong at tumaas baba pang kilay. Lah, parang manyak lang ang peg. Oo nga, I nodded my head in approval. I really like it when he calls me that. It sounds music to my ear. Ang sarap pakinggan. Para siyang masarap, char. Napatis ako sa iniisip ko. Emily's really corrupting my innocent mind. He curiously asked out of nowhere about you being yummy. I sleep kaya napatakip ako ng bibig. He playfully smiled and then he claimed my lips. Umaatake na naman siya. Baluarte Zoo is a zoological park in Vigan, Ilocos. It is owned by Mr. Chavit Singson. Ani Lucas habang naglalakad kami papasok sa tinatawag nilang Baluarte. Hindi pa ako nakapunta rito kaya wala akong alam maliban sa tourist spot ito. Yun na nakikita ko sa mga social medias. I exclaim when I roll my eyes around. Animals are everywhere. Halos takbuhin ko na nasa harap ko na may makita ako. It's a dinosaur made by plastic pero parang totoo yung tingnan. Sa may likod doon may mga letter nakahulma mula sa semento upang buuin ang salitang Baluarte. Kaagad kong hinila si Lucas para magpa-picture doon. Natatawa naman siyang sumunod. I happily smiled at the camera. This is my first time here and I want it to become memorable. Sumakay kami sa parang tour bus. Nilibot kami nun sa buong Baluarte. I glanced at Lucas who's sitting beside me. Walang emosyong mababasa sa mga mata ni Lucas na tila may ibang iniisip ngunit hawak pa rin niya magkasiklop naming mga kamay. Napalabi ako. Baka iniisip niya yung mga lalaki. Tinuon ko na lang ang pansin ko sa paligid. Summer kaya maraming tao. Ang ganda nilang pagmasdan. Napangiti ako pero gusto kong bumalik muli dito. Pero sa susunod ay gusto kong kasama ko ng buong pamilya ko. Tumigil kami sa may malawak na field doon at may mga nagkalat na naglalakihang mga ostrich. Inalalayan akong bumaba ni Lucas and I just mouthed thank you at him. I glanced at the ostrich beside me. Magkasing laki lang kasi kami. Kung titignan mo siyang pinakamalit na mga ostrich nandirito. Hindi naman ako masyadong katangkaran kaya okay lang yun. I caress his body. Napapikit lang ito at nag-cheer. Si Lucas ay mataman lang akong pinagmamasdan at paminsan-minsan ay pinipicturan. Nakatayo lang siya sa harapan ko habang hawak ang kamera. Hindi pa siya lalapit. Come here, let's take a picture together. Sabi ko nung una tumanggi pa siya pero dahil mapilit ako sa huli pumayag din siya. Nakangiti kami sa camera nang makita ko yun. He's really handsome when smiling. I'm really falling. I can't deny it anymore. Yay, ngumiti siya. Pangasar ko habang nakatingin pa rin sa picture naming dalawa.
Napanguso naman si Lucas at nagsalita. I told you, I only smile whenever I'm with you. Inarapan ko siya para itagong kilig na nararamdaman ko. Pinipigilan ko sumigaw sa kilig. Hindi na ako astig kapag nahalata niyang kinikilig ako. Hey, are you okay? Are you blushing? Nakangisi niyang tanong habang sinusundot-sundot yung pisngi ko. Okay lang ako. Doon ka na nga, huwag ka na masyadong lumapit. Mabuti tinaya na kaming umalis nung nagtutour. Hindi ko man lang nalaro ng maayos yung mga ostrich. Hindi bali na. Sa susunod na lang, I'm not really that fond of animals maliban sa aso't pusa. Meron kasi akong alaga nung aso nung bata pa ako. Pero namatay din dahil hindi namin siya naalagaan ng maayos noon. We're facing side-by-side problems that time. Maski si na mami ay walang time sa akin. Instead of getting mad, inintindi ko na lang. Napatingin ako sa malaking building na nasa gilid na dinadaanan namin. Ang sabi nila pag-aari raw yun ng mga Mr. Singson. I can say it, he's really rich. And I love this place. Crowded man ay presko pa rin ang hangin. Dahil open place ito, sa lawak ng baluarte. Talagang hindi ka magsisisi. Masyadong magandang bawat tanawin kaya hindi mo maintindihan ang init kapag tumirik ng araw. Napangiti ako. There are many different animals here. Zebras, parrots, owls, giant spiders, turtles, ostrich, snakes, and many more. We also entered the museum. Preserved animals are inside including polar bears, elephant, and many more. Pagkatapos na ipumasok kami sa mga bibilhan na souvenirs, we bought couple shirts with I Love Ilocos sticker. Bumili rin kami para kina mami, daddy at tita, Zian and Angelica, pati mga katulong ibinilan din namin. Also mugs, bracelet, and lucky charms. Nang hapon na inaya niya akong manood raw ng Sea Lion show. Let's watch. Nakangiti niyang pag-aaya. Alin, may panuoran ba rito? Yeah, I already bought 2 tickets for us. May himigan ng excitement sa boses ni Lucas kaya kahit pagod ako ay hindi na ako nakatanggi. Nang magdilim ay inaya ko nitong mag-date kuno dito sa may vegan. We are here at the Plaza Salcedo while waiting for the clock to strike 7 p.m. Anong meron dito at bakit ang daming tao? Akala ko ba magde-date tayo? Naguluhan kong tanong sa kanya habang inisa-isa mga tao sa paligid namin. Andito kami sa may harap, sa harapan ko'y may pond at medyo malalim ang tubig noon. Sobrang maraming nakapalibot na tao, may mga bata at matatanda na may kanya-kanyang hawak na kamera. Napatingin ako sa cellphone ko. 6:58 p.m. na, 2 minuto na lang hihintayin namin bago mag-alas 7. Just watch, he said and then he smiled. Napahawak ako sa puso ko. My heart is betraying me again. Sabi ko wag mo nang mag-react kapag humingiti si Lucas kasi pinapamulahan ako. Ilang sandali pa'y pumailan lang ang malakas na musika at pagangat ng tubig sa harapan ko. Ang nakakamangha pa'y iba't ibang kulay yun. Wow, ang ganda! Namamangha kong sabi na mapagtanto ko itong fountain. A dancing fountain. Oh my gosh! Nilabas ko kaagad ang cellphone ko at vinidyohan yun. Hindi pwedeng hindi ko ito ma-record. They called it musical dancing lights of vegan. It is located here in Plaza Salcedo with a huge fountain area with dancing fountains sync with music and lights, he said, smiling while watching the dancing fountain in front of us. Naririnig kong iba't ibang paghanga ng mga tao. Lahat naman talaga ay mapapangahanga. Sino bang hindi? Sinasabay na paggalaw ng fountain ng musika. The music are either pop rocks or K-pop musics. Narinig ko pa rin ang kanta ng BTS at EXO doon. I am an EXO, by the way. I really like him. He's so handsome and is really good in rapping. 3 taon lang ang agwat namin. Noong 21 pa lang ako'y nangarap na akong pakasalan siya. And now I am 26, married. Not with him but with Lucas who happened to be the hot and playboy billionaire. Pero syempre noon lang yun. Paano ko nasabing playboy? Well, last time I checked his social media accounts ay puro may kasama siyang babae. Tumigil lang yun na ikasal kami. Thanks God kasi kung hindit baka siya ang ibigay ko sa mga kalaban ni Daddy. Mas gusto nila si Lucas kasi mas marami siyang pera at mapapakinabangan talaga. Napatigil ako sa iniisip ko nang mabasa ako ng tubig. Yan, saan ka kasi nakakarating? Kunot nung tanong ni Lucas, naguguluhan naman akong napaha. You're spacing out again, my wife. What are you thinking this time? Umakto pa siyang nag-iisip habang hawak ang baba. Pinuto ni Lucas ang sasabihin ko. Are you thinking about me? Being yummy again? Tinaas baba pa niyang kilay sa akin habang kagat-kagat ang pang-ibabang labi. O kininam, I cast and flashed. Ha? He looked lost. I shrugged. Hindi ko rin alam, narinig ko lang yun kanina doon sa isang babae at lalaki na tila nagdedebate and away.
I searched it on G. It means something basta mura siya. Are you on drugs? Walang emosyong tanong ko, pilit na pinipigilan ng pag-usti ng labi nang makita kong pagmuso ni Lucas. Ay okay napamura muli ako ng matapakan ng babaeng nasa likod kong paa ko. Nawalan ako ng balanse, mabutit na hawakan ako ni Lucas dahil kung hindi, ay makikipagbeso-beso sana ako sa pond na nasa harapan ko. Watch out miss, hiritang sabi ni Lucas sa babae. Inirapan ako ng babae. Pero nang magawi kay Lucas ang tingin niya, napangiti ito na parang walang ginawa sa akin. Hey baby, what's your name? Are you free? Malanding tanong niya sa asawa ko. Napaikot ako ng mata, ang sarap na ihulog sa pond na nasa harapan ko sa totoo lang. Tumikim si Lucas at tinasang daliri na kung saan nakasuot ang wedding ring namin. Kinabing niya ako palapit sa kanya, tinalikan sa labi bago sinabing, I'm sorry miss but I'm already married. Also please say sorry to my wife, you've hurt her. Pero imbis na mag-sorry babae, umirap lang ito sa yumakap sa isang lalaki na nasa kabilang gilid niya. Nanlaki ang mga mata ko. Alandi naman ang babaeng to, may boyfriend naman pala tapos lalapit pa sa asawa ko. I want to grip her neck for acting like that towards you. Malamig na sabi ni Lucas na nasa harapan ko. Niyakap ko lang siya at pinapanood na lang ang dancing fountain. Naputol ang video pero na-save pa rin naman kaya okay na yon. Basta may panood lang ako kina mami at daddy. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po kong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.